Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2081-2100 Kabanata 2081 Nasugatan si Cyrus. Iisa lang ang organisasyon na nakakakilala sa akin ng ganoon kadali. Habang iniisip ito ni Cyrus, mas kumpiyansa siya sa kanyang mga palagay. Siguradong si Deathfiend ang nagpanggap kay Levi kanina. Bukod dito, ang Sacred Organization ay ang puwersang lumalaban sa Lab of Gods. Gayunpaman, hindi sigurado si Cyrus kung ang lalaking nakatayo sa harap niya ay si Deathfiend. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang mas malakas ang lalaking nasa harapan niya kaysa kay Deathfiend. Ngunit pagkatapos, hindi niya alam kung gaano ang pagbuti ng kakayahan ni Deathfiend sa Sacred Organization sa nakalipas na ilang taon. Samantala, napagtanto ni Levi kung sino ang tumutulong sa Lab of Gods. May ginagawa pala si Cyrus sa likod. Bago iyon, maraming beses nang naramdaman ni Phoenix ang presensya ng isang misteryoso at makapangyarihang organisasyon. Naniniwala siya na sinusubukan ng organisasyon na lumikha ng mga hadlang upang pigilan sila. Parang ginagamit nila ang The Dark Sun. Halika, sinimulan ni Levi ang labanan ng walang pag-aalinlangan. Boom! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Levi. Iyon ang pinakapangunahing pag-atake na itinuro ng kanyang Panginoon. Bukod dito, ito rin ay isang pamamaraan na ginamit ni Cyrus. Sa katunayan, hindi mahirap gamitin ang pamamaraang iyon. Ang suntok ay ang pinakasimpleng anyo na nakuha mula sa lahat ng mga komplikadong galaw. Gayunpaman, madali silang matutunan, ang mga diskarteng iyon ay pinakamataas na bilis at pinakamalakas na lakas na maaaring taglayin ng isa. Sa makatuwid, ang mga epekto ng mga pag-atake na iyon ay brutal at nakakasira ng lupa. Sa pamamagitan nito, si Cyrus din ang naging pinakamalakas na manlalaban sa nakaraang dekada. Sa bagay, magaling naman siyang gayahin ang teknik ni Levi. Ay ito, malaking pagbabago ang ekspresyon ni Cyrus nang makita ang pag-atake ni Levi. Hindi ba siya gumamit ng parehong pamamaraan sa akin? Hindi kaya siya si Levi. Sandali lang. Maaari rin siyang maging Deathfiend. Bukod dito, maaari rin niyang ibunyag ang lahat ng iba mula sa Sacred Organization. Kung ganoon ang kaso, malalaman ng lahat kung paano gamitin ang pamamaraang iyon. Atake! Ungol ni Cyrus habang naghagis ng katulad na suntok. Napatulala si Sammy. Siya ay nagsasaliksik ng mga pamamaraan ng silangang martial art at mga diskarte sa kanlurang mahiwagang. Kaya naman, natural siyang madalas sa mga ganoong bagay. Laking gulat niya nang makita si Levi ay gumagamit ng parehong pamamaraan gaya ni Cyrus. Boom! Nagtama ang mga kamao ni Cyrus at Levi at lumikha ng malakas na pagsabog. Biglang nabasag ang lupa at nabasag ang lupa. Pagkatapos, nagsimulang manginig ng malakas ang tubig dagat, na lumikha ng mga alon na ilang daang metro ang taas. Nagulat si Levi. Masyadong malakas si Cyrus. Pagkatapos, pareho silang umatras sa susunod na segundo. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mukha ni Cyrus. Lumalabas na isinama ni Levi ang 6 na annihilation blast sa kanyang suntok. Boom! Kaagad, naramdaman ni Cyrus na may mali. Kahit na ang annihilation blast ay hindi masama sa purong enerhiyang nilalang, ito ay isang nakamamatay na suntok sa iba. Isang kislap ng uhaw sa dugo ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang pamamaraan upang ilaan ang mga pag-atake ni Levi sa kanyang kaliwang balikat. Boom! Boom! Sumabog ang balikat ni Cyrus matapos ang malakas na ingay. Tumalsik ang kanyang laman at dugo sa buong paligid. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang Levi's annihilation blast. Nagulat si Levi nang makita iyon. Hindi siya makapaniwala na kayang ilipat ni Cyrus ang lahat ng puwersa ng annihilation blast sa isang bahagi ng kanyang katawan.
Ito pala ay pinili ni Cyrus na isakripisyo ang kanyang kaliwang balikat upang mapanatili ang kanyang buhay. Dati nag-iisip si Levi ng mga posibleng paraan para makayanan ang Annihilation Blast. Gayunpaman, wala siyang mahanap na paraan upang malutas ang pag-ataking iyon. Si Cyrus ang unang nagpakita niyan. Ang desisyon niyang iyon ay malinaw na nagpakita na siya ay isang walang awa na tao. Kung tutuusin, mas gugustuhin niyang magbayad ng ganoon kalaking halaga para protektahan ang sarili. Noong una, binalak ni Levi na tumakas kasama si Sammy pagkatapos ng Annihilation Blast. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niresolba ni Cyrus ang kanyang pag-atake at pinigilan siya sa pagpalayo. Patuloy siyang nakatayo sa harap ni Levi na parang hindi kumikibo na Diyos. Damn it! Nagpalitan ng tingin sina Levi at Sammy. Sa sumunod na segundo, dumating si Bruce at ang mga hukbo mula sa Lab of Gods at pinalibutan ang dalampasigan. With that, hindi na nakita sina Levi at Sammy. Maaari lamang silang pumatay upang labanan ang kanilang paraan. Sa tingin mo ba makakaalis ka dito? Tumawa si Bruce. Kinawayan ni Cyrus ang kamay niya. Ipauwi mo siya sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2082. Ganap na kabuluhan. Tumanggi si Bruce na ihagis ang tuwalya pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Levi. Sa sobrang kumpiyansa, sinabi niya, "Great. Iiwan ko si Levi sa'yo." Naniniwala siyang kaya niyang ibagsak si Levi dahil lahat ay nasa kanyang panig ngayon. Aaminin ko lang na matalo ako kung kaya ni Levi na patayin ang bawat isa sa kanila dito. Si Cyrus ang unang nagbagong anyo ng kidlat at tumama sa direksyon ni Levi. Gumanti naman ng suntok si Levi. Matapos matutunan ang kanyang leksyon mula sa kanyang naunang pakikipagtagpo kay Levi, lumayo si Cyrus sa kanya upang maiwasan ang pagpasok ng Annihilation Blast ni Levi sa kanyang katawan. Handa niyang panatilihin si Levi sa ilalim ng kanyang kontrol at pigilan siya sa pag-atake pabalik. Isang invisible na suntok ang ibinato ni Cyrus na nagbigay ng apoy sa mga gilid nito sa bilis ng kidlat. Ang suntok pagkatapos ay naputol sa daan-daan at libu-libong mapuwersang anino na nagzap sa hangin. Ang bawat suntok ay maaaring hindi nakikita ngunit maaaring magkaroon ng mapanirang epekto sa target. Ginawa ni Cyrus ang lahat para pahinain ang kapangyarihan ni Levi. Cyrus, parang may nakilala sa kanya. Nandito na siya, kaya kasama siya sa Lab of Gods. Umalangaw-ngaw ang isa pang tao. Napakalakas na mandirigma. Marami ang natigilan nang makita kung gaano ka-invincible si Cyrus. Pagkaraan ng ilang oras na inatake, unti-unting inipon ni Levi ang kanyang lakas at handa ng lumaban. Sa round na ito, mas mabilis at matindi ang kanyang pagganti. Sa puntong ito, naramdaman ni Levi na hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ilantad niya ang kanyang pagkatao sa harap ng lahat, walang maniniwala na siya si Levi. Tapusin natin ito. Isang malakas na Annihilation Blast ang pinakawalan ni Levi sa direksyon ni Cyrus, na naging sanhi ng pagsuray-suray ng huli. Naniniwala si Levi na ngayon na ang pinakamagandang oras para lumaban siya rito, at hindi na siya nag-aalala na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil wala siyang balak na manatili, todo-todo siya at sinaktan siya na parang wala sa sarili. Nang mapansin ang mga pangyayari, agad na pinindot ni Sammy ang ilang mga pinindot ng sabay-sabay. Ang mga pindutan pagkatapos ay nag-activate ng launcher mula sa lihim na base ng Triple Group, at ang mga launcher ay nagpaputok ng mga putok sa mga tropa sa Lab of Gods. Si Sammy ang pinuno ng pangkat ng seguridad ng Triple Group, at may kontrol siya sa karamihan ng mga armas na pag-aari ng organisasyon. Nagpasya siyang i-activate ang mga sandatang iyon at mga putok ng baril sa mga tropa sa Lab of Gods. Ang ilang mga club ng Secret Warriors mula sa Triple Group, ay nagsimulang maglunsad ng pag-atake sa kanilang sariling mga tauhan. Lahat sila ay nagtatrabaho sa ilalim ni Sammy at kumuha ng mga order mula sa kanya. Sa puntong ito, ang lahat ay ganap na magulo. Ang mas nakakatakot ay ang 13 tao mula sa Devil Genesis Project ay nagsimulang pumasok sa base. Walang sino man sa Triple Group ang nakapagpigil sa kanila. Pagdating nila, pinalibutan nila si Sammy. Ang isa sa kanila ay bumulalas, "Paalisan mo siya rito." Nang i-escort na sana ng 13 lalaki si Sammy palabas sa isang ligtas na lugar, tumanggi si Sammy na umalis. "Hindi. Aalis ako kasama si Levi."
Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa kanya. Bagamat saglit lang silang magkakilala, hindi nakayanan ni Sammy na iwanan siya sa mainit na sabaw. Gayunpaman, hindi pinansin ng 13 lalaki ang kanyang kahilingan. Ang mga walang awa at uhaw sa dugo na mga individual na ito ay walang pakialam sa kanyang sinabi dahil ang kanilang tungkulin ay protektahan siya. Dalhin mo siya. Gusto ng mga miyembrong nagtaksil sa triple group na panatilihing buhay si Sammy. Wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ni Levi. Si Bruce, na nagmasid sa kanilang pakikipag-ugnayan mula sa itaas, ay nagutos ng malamig, huwag hayaan ang sinumang umalis sa lugar na ito. Oras na para makilahok ang lahat sa laban. Itinuro ni Bruce ang 2 purong enerhiyang nilalang at ilang iba pang mga elite mula sa Lab of Gods at nagturo. Pumunta ka at tulungan si Cyrus. Bago ito, wala sila sa paligid dahil abala sila sa pagsubaybay sa mga Sunstones. Ang lahat ng mga elite na ito ay mga trump card din ni Bruce. Sa isang kisap mata, pinalibutan ng mga lalaking ito si Levi at pinigilan siyang umalis. Hindi napigilan ni Levi ang mapangiti sa tuwa. I guess the only way to live now is to kill everyone here. Matagal na rin simula noong ibuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa isang away. Halika, labanan mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2083. Ang tunay na Cyrus. Nawala ang lahat ng impyerno. Hindi nagpakita ng awa si Levi at sinimulang ibagsak ang mga tao sa paligid niya. Maliban sa mga double S grade fighters mula sa Lab of Gods, halos natalo ni Levi ang lahat ng kanyang mga kaaway sa isang suntok lang. Nagkalat ang laman at dugo sa paligid, at ang ilang mga katawan ay natangay sa malayo. Sa isang iglap lang, nadurog ni Levi ang halos 100 kaaway. Siyempre, hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa mas makapangyarihang mga mandirigma. Si Cyrus at ang 2 purong enerhiyang nilalang ay ang pinakamakapangyarihang lab ng mga manlalaban ng mga Diyos, na kumuha ng mga order mula kay Bruce. Sa madaling salita, may kasamang trip si Bruce na pakilyusan ang mga manlalaban ng quadruple S rank, 23 S rank na manlalaban, at hindi mabilang na mga manlalaban na quadruple S rank, hindi nakakalimutan ang mga sandata tulad ng God Cetro. Bilang isang brainchild ng Lab of Gods, ang triple group ay nagkaroon ng maraming base sa buong Kirea at sa paligid ng mga kalapit na bansa nito. Ang mga base na ito ay madaling magpadala ng mga signal sa pamamagitan ng mga satellite at ay activate ang mga super weapon dahil lahat sila ay naka-standby. Sa lahat ng mga mandirigma at sandata sa kanyang utos, tiwala si Bruce na na-checkmate niya si Levi. Para naman kay Sammy, ibibigay niya ito sa triple group at hayaan silang magdesisyon sa kanyang kapalaran. Walang alinlangan, ang 13 tao mula sa Devil Genesis Project ay pawang makapangyarihang mandirigma. Habang isinasama si Sammy sa isang ligtas na lugar, pinatay nila ang mga kalaban at nag-iwan ng madugong landas. Kahit anong sigaw at pagpupumiglas ni Sammy ay nagpatuloy sila sa paglalakad at wala man lang pakialam sa sitwasyon ni Levi. Sa kabila ng pagkaalam na nakatakas si Sammy, nanatiling chill si Bruce. Pinilit niyang alisin si Levi. Ayos lang. Mamaya na lang natin hahaharapin si Sammy. Nagtaas siya ng boses at sarkastikong sinabi, nakita mo ba iyon, Levi? Nakatakas ang partner mo nang wala ka. Nang marinig iyon, lumingon siya at napagtantong umalis na si Sammy. Damn it. Ang walang humpay na pag-atake ng lahat ng 5 quadruple S rank na manlalaban ay nagbawas sa kanyang tibay. Hindi inaasahan ni Levi na sila ay mapanire gaya ng 2 purong enerhiyang nilalang. Ang 2 walang kamatayang puro enerhiyang nilalang, ay sumama rin sa labanan at sinaktan si Levi paminsan-minsan, hindi nakakalimutan ang daan-daan at libu-libong mandirigma sa paligid. Si Cyrus, na gumagala sa larangan ng digmaan, ay naghihintay din ng isang gininto ang pagkakataon upang magbigay ng isang nakamamatay na suntok kay Levi. Umangat ang isang sulok ng labi ni Bruce nang makitang walang magawa si Levi. Naalala niya ang huling pagkikita nila ni Levi. Noong panahong iyon, wala pa rin siya sa posisyon na mag-deploy ng mga manlalaban, dahil isa lamang siyang mababang ranggo na miyembro ng Lab of Gods. Kung nandito si Levi ngayon, madali ko siyang natapos. Hindi niya alam, lumalaban talaga siya kay Levi. Pagkatapos ng isang mahigpit na labanan, ang lahat ng mga gusali ay winasak sa lupa,
at daan-daan at libu-libong mandirigma ang nakitang nakahandusay sa buong lugar. Ang tanging natitira pang nakatayo ay si Levi, na nakaligtas sa labanan ng hindi nasaktan. Sino sa lupa ang lalaking ito? Paano siya naging napakalakas? Si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay lubos na nagulat sa mga resulta. Ang inakala nilang madaling panalo ay nauwi sa pagkatalo. Baka magbayad pa sila ng mas mabigat na presyo sa hinaharap. Sa ngayon, inalis na ni Cyrus ang posibilidad na ang lalaki ay Deathfiend. Personal niyang sinanay si Deathfiend, at alam niyang imposible para sa Deathfiend na umasenso sa antas na ito kahit gaano pa siya nagsanay sa Sacred Organization. Alam nating mula siya sa Sacred Organization, pero sino siya? Siya kaya ang Dark Emperor? Hindi. Imposible. Papatayin sana ni Dark Emperor ang lahat kung nandito siya. Sino ka? Alam kong galing ka sa Sacred Organization. Bulalas ni Cyrus. Sagradong organisasyon. Ang sinabi ni Cyrus ay nagpagulo sa kanyang memorya. Dapat si Sacred Organization ang salarin na kumuha kay Zoe. Ang 4 na lalaking hamarang sa akin ay dapat na mga miyembro ng 18 Dark Angels. Malamang napagkamalan nila akong Deathfiend dahil gumamit kami ni Cyrus ng magkatulad na diskarte sa pakikipaglaban na nagsimula sa parehong pinagmulan. Biglang sumigaw si Cyrus at nagpakawala ng mahinang ungol. Para siyang naging demonyo. Tila, hindi niya ibinigay ang lahat sa labanan kanina, dahil ayaw niyang masaksihan ni Bruce at ng kanyang mga tauhan ang kanyang kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2084. Itinatago pa rin ni Cyrus ang kanyang tunay na lakas at hindi ginamit ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban niya kay Levi. Ngunit desperado siyang malaman kung sino ang taong nasa harapan niya. Gusto niyang ibagsak siya sa anumang paraan. Kaya naman, sa wakas ay ipinakita ni Cyrus ang kanyang tunay na lakas. Pumalakpak. Ang kanyang bilis ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati, at ang kanyang lakas ay tumaas din ng malaki. Grabe ang pressure na binigay ni Cyrus. Biglang naramdaman ni Levi ang pagtaas ng pressure sa kanya. Sa pagkakataong ito, alam niyang darating si Cyrus sa kanyang tunay na lakas. Si Cyrus ay talagang nagsanay sa pamamaraang ito sa lawak na ito. Akala ko kaya ko na siyang sugpuin at pigilan siya sa anumang panahon. It turns out talagang itinatago niya ang kanyang tunay na lakas hanggang sa huli. Aaminin kong malakas siya para maging kalaban ko. Unti-unting tumataas ang pressure na naramdaman ni Levi. Bilang karagdagan, siya ay inapi ng 2 purong enerhiya na nilalang at lahat ng iba pang mga mandirigma. Bawat isa sa kanila ay nagpapakawala ng kanilang tunay na kapangyarihan. Tuluyan nang napigilan si Levi at walang magawa. Siya ay nasa isang masikip na lugar. Wala nang chance na makatakas ako. Ang tanging paraan para makaalis ako dito ay ang labanan sila ng buong lakas at sirain ang sino mang humahadlang sa akin. Nang makita ni Bruce ang sitwasyong ito, hindi niya maiwasang mawalan ng lakas. Ginagawa ng 2 purong enerhiyang nilalang ang lahat para saktan si Levi. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay hindi sapat. Limitado rin ang mga kakayahan na taglay nila. Bagamat hindi sila mahawakan ni Levi, limitado rin ang banta nila kay Levi. Wala silang ibang nagawa kundi pigilan siya. Napakalaki ng pagkakaiba nito kay Jared, ang perpektong purong enerhiya na nilalang. Si Jared ay parang Diyos. May isang pagkakataon na magagamit niya ang kanyang mga iniisip, halos tulad ng kakayahan ng Seikiko, para mahimatay ang lahat ng mga gwardya sa The Cardinal Hall. Ang kanyang kakayahan ay maaaring maging karibal sa mga Diyos. Ang dalisay na enerhiyang nilalang ni Bruce ay nasa kanilang maagang yugto pa lamang. Ang kanilang tanging paraan ng pag-atake ay ang pagpapakawala ng enerhiya at pag-atake sa mga tao. Masasabing wala silang silbi sa pagbabante sa isang tunay na amo, gaya ni Levi. Gusto ni Bruce ng supernatural na pag-iral tulad ni Jared. Gusto niya ang pagkakaroon ng isang taong sapat na makapangyarihan upang madama ang kalaban na walang pag-asa. Buti na lang at ang mga pure energy beings na dala niya ay second batch pa lang ng kanyang mga produkto. Nagkaroon pa rin ng puwang para sa pagpapabuti. Ang mga incremental na pagpapahusay na ginawa sa mga purong enerhiya na nilalang ay magpapalakas pa sa kanila sa mga resulta. Gayunpaman, sa pamamagitan ng labanang ito, may natutunan si Bruce. Sa palabas, hindi na siya gagawa ng mga purong enerhiya na hindi na lang magkakasunod. Sa halip,
ay lalaan niya ang kanyang sarili sa paglikha ng mga purong enerhiyang nilalang na mas malapit sa kakayahan at lakas ni Jared hanggat maaari. Kailangan lang niya ng isa sa kanila na maging kasing kapangyarihan ni Jared, at ito ay katumbas ng libu-libong mababang antas na purong enerhiyang nilalang. Umiinit ang labanan sa field habang si Bruce ay malalim pa rin ang iniisip. Si Levi ay nasa ibang antas kaysa sa kanyang mga kalaban. Kahit na sabay nilang kinubkob si Levi, karamihan sa mga mandirigman ng Lab of Gods ay natalo pa rin. Pero, masyadong malakas si Cyrus. Higit pa rito, pinigilan si Levi ng dalawang purong enerhiyang nilalang. Hindi niya nagawang tumakas o gumawa ng anumang pinsala sa kanila. Ang kanyang kawalan ay unti-unting lumalaki. Ang magkasanib na pag-atake mula sa 5 quadruple S-rank fighters ay sapat din ang lakas para sugpuin si Levi. Buong lakas na pinipigilan ni Levi ang kanilang mga pag-atake. Lumipas ang 10 minuto. Kahit na nagiging mas mahirap para kay Levi na depensahan ang kanilang mga pag-atake, pinipigilan pa rin niya ang kanyang sarili. Sa katunayan, nagsimula siyang masugatan. Ang pagkawala ng mga tao mula sa Lab of Gods ay dumarami rin. Sa kabutihang palad, ang kanilang pangunahing puwersa ay nananatili pa rin. Masyado siyang makapangyarihan. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Si Bruce ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapalagay at nag-aalala. Noong nakaraan, si Levi ang pinakamahirap na pakitunguhan. Dahil sa kung gaano siya kahirap talunin, malinaw na karapat-dapat siyang mapabilang sa sagradong organisasyon. Sa totoo lang, walang ideya si Bruce kung ano ang sagradong organisasyon o kung paano ito napakalakas. Pero, binalaan na siya noon ng kanyang superior. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan. Ang Sacred Organization ay isang karapat-dapat na kalaban para sa Lab of Gods. Sa wakas ay napagtanto na niya kung ano ang ibinabala sa kanya ng kanyang superior. Makapangyarihan talaga siya. Ipinakita ni Levi ang kanyang pangingibabaw sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, tumaas ang kanyang kawalan. Malinaw na nasa delikadong sitwasyon siya. Tulungan mo ako, sigaw ni Cyrus. Pinigilan ng dalawang purong enerhiya na nilalang si Levi ng buong lakas. Ang 5 quadruple S-rank fighters ay naglunsad ng mabangis na pag-atake kay Levi. Pumalakpak, nawala si Cyrus sa kinatatayuan niya ng biglang. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa kanang bahagi ni Levi, nagtanong ng isang biglaang pag-atake. Puff! Sinampal ng malakas ni Cyrus si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2085, Cyrus at Levi. Nakakatakot ang lakas ng suntok. Ang kamiseta ni Levi ay ginutay-gutay, at ang mga bagay na nakaimbak sa kanyang kamiseta ay nahulog. Ito ay ilang sinaunang manual at isang itim na selyo na iniwan sa kanya ng kanyang amo habang nasa bilangguan. Ang itim na selyo ay luma na at sira na. Gayunpaman, ang salitang, Diyos, ay maaaring malabo na makikita dito. Gusto mo bang mamatay? Napilitan namang mag-react si Levi. Sa tingin mo ba madali akong matatalo? Sa tingin mo ba hindi ako makakaalis dito? Pagkatapos ay kinuha ni Levi ang kanyang sinaunang manual at ang selyo, pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanyang mga kaaway na may layuning pumatay. Sa pagkakataong iyon, napasulyap si Cyrus sa itim na selyo na nahulog sa sahig. Natigilan si Cyrus at nanginginig ang buong katawan nang makita ito. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat at halos lumuhad sa sahig. Malinaw na nakilala ni Cyrus ang selyo. Siguradong may kahulugan ang selyo kay Cyrus para makaramdam siya ng pagkagulat nang makita niya ito. Maya-maya, nakagawa ng matapang na desisyon si Cyrus. Natigilan si Levi nang biglang ibunyag ni Cyrus ang pagkakataong makatakas siya. Pero syempre, hindi si Cyrus ang nagpahayag ng sarili niyang kahinaan para matalo siya ni Levi. Iyon ay magiging halata. Sa halip, ibinunyag niya kay Levi ang mahinang punto ng 5 quadruple S-rank fighters. Pagkatapos ay sinubukan ni Levi na suntukin si Cyrus para makita kung talagang nagbubunyag ito ng paraan para makatakas ito. Sa hindi malamang pagkakataon ay naiwasan siya ni Cyrus, pinayagan si Levi na pamwesto sa likuran niya sa blind spot. Matagumpay na naharang ni Cyrus ang paningin ng 5 quadruple S-rank fighters na sinusubukang atakihin si Levi mula sa kabilang panig. Pumalakpak, puff, ang 5 mandirigma ay lubhang nasugatan ni Levi.
Pinamukha ni Cyrus na hindi niya sinasadya. Mukhang masyadong nakakatakot si Levi, at gusto niyang iwasan ang kanyang malakas na pag-atake, at nasugatan ni Levi ang 5 mandirigma habang umiiwas siya sa pag-atake. Nagulat si Levi. Nagpapakita ba talaga ang lalaking ito ng paraan para makatakas ako? Pero hindi ko na dapat isipin pa. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito para tumakas ngayon din. Sinamantala ni Levi ang pagkakataong ibinigay ni Cyrus at tumakas sa eksena. Sumunod ka sa kanya. Pinamukha ni Cyrus na parang hinahabol siya. Siya ang nasa harapan, at parang gusto niyang habulin si Levi, pero pinoprotektahan niya talaga si Levi para ligtas siyang makatakas sa mga humahabol sa kanya. Ang sitwasyon ay kritikal, at walang makakapansin sa mga aksyon ni Cyrus. Maging si Bruce ay hindi ito napansin. Ang punto ay wala siyang maisip na dahilan kung bakit tutulungan ni Cyrus si Levi. Kung gusto niyang tulungan si Levi, hindi muna niya ito haharangen. Si Cyrus ay nag-uutos lamang sa mga tao na sinusubaybayan si Levi. Dahil dito, palayo ng palayo si Levi. Sa wakas, nagawa ni Levi na makalayo sa kanilang pagtugis. Sa totoo lang, may pagkakataon pa na maabutin si Levi sa daan, ngunit sinadya ni Cyrus na itinuro ang maling daan sa mga humahabol o pinalawig ang espasyo para makatakas si Levi. He escaped. Matapos makatakas si Levi, umupo si Cyrus sa sahig. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Dahil dyan, wala nang dahilan si Bruce at ang mga humahabol sa kanya na maghinala sa pagpapaalis ni Levi. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Levi habang nasaksihan nila ang kanyang lakas ngayon. Ang labanan ngayon ay mahigpit. Maging ang makapangyarihang si Cyrus ay nasugatan. Ginoo, Johnston, ginawa ko na ang best ko. Walang ganang umiling si Cyrus. Dapat sacred organization sila kung hindi ako nagkakamali. Si Deathfiend ang isang organisasyon kong kaibigan, at miyembro na siya ng mga kaibigan. Hindi nakakagulat, ang organisasyon ay nahawakan ang lahat ng aking mga diskarte, na mas mataas sa kanila na mag-post Levi, paliwanag ni Cyrus. Si Bruce ay kumilos ng normal. Aniya, may natutunan kami sa encuentro na ito. At least, alam na natin ngayon ang sagradong organisasyon. Sa totoo lang, may hindi niya sinabi kay Cyrus. Naisip ni Bruce na hindi niya makontrol si Cyrus kapag ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Pero ngayong nasugatan si Cyrus, naisip niyang magagamit niya iyon para makontrol siya. Para sa kanya, ito ay isang magandang bagay. Si Levi naman ay nakatakas na kay Kirea. Ang isang taong kasing kapangyarihan niya ay makakaalis sa anumang sitwasyon kahit na kaunting pagkakataon lang ang ibinigay sa kanya. Gayunpaman, nagulat si Levi sa nangyari kanina. Bakit ako hinayaan ni Cyrus na makatakas? Nagpahayag pa siya ng pagkakataon para makatakas ako. Oh, dapat itong selyo. Naalala ni Levi na tinulungan siya ni Cyrus na makatakas matapos makita ang nalaglag na selyo sa kanyang kamiseta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2086, ang Black Seal. Nagmamadaling nilabas ni Levi ang Black Seal. Gayunpaman, matapos ang kalahating araw na tumitig sa itim na selyo, wala pa rin siyang napansing kakaiba dito. Ilang beses na niyang pinagmasdan ang selyo at walang nakitang misteryoso tungkol dito. Bakit nagbago ang isip ni Cyrus na tulungan ako pagkatapos niyang makita ito? Ang tanging paliwanag ay kinikilala ito ni Cyrus at pamilyar dito. Maaaring sumagisag ito sa katayuan ng tao. Ang selyong ito ay iniwan sa akin ng aking paningin. Kung gayon, kinakailangan iyon na ito ay sumisimbolo sa katayuan o mga tampok ng aking Panginoon. Not to mention na kapareho ko ang pinanggalingan ni Cyrus. Kaya, dapat niyang kilalanin ang aking Panginoon. Kaya naman tinulungan niya akong makatakas nang makilala niya ang selyo ng aking paningin. Huminto siya saglit bago gumawa ng conclusion. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi ko master si Cyrus. Malamang master student ko siya or may iba pang relasyon sa master ko. Kilala niya siguro kung sino ang amo ko. Curious ako sa totoong identity ng master ko. Tiningnan ni Levi ang selyo at napagtantong may mahalagang bagay na nakatago sa loob ng selyo. Niya ay unti-unti na itong mabubunyag sa akala. Sa susunod na pagkikita nila ni Cyrus, tatanungin niya ito. Sa ngayon, dapat niyang simulan alang kung paano haharapin ang mga purong enerhiya na nilalang. Sa kabilang banda, hinanap ni Bruce si Sammy.
Hindi pala iniwan ni Sammy si Kirea. Sa halip, nananatili siya sa punong tanggapan ng Triple Group. Kakaiba ang katayuan dahil isa siya sa mga nagpapadala ng linya ng Triple Group. Ang mga inapo ng grupong Triple ay makikisali sa negosyo o papasok sa politika. Ang iba ay dinala sa lab noong bata pa sila para sa mga eksperimento sa pagbabago ng gene. Mayroon pang ang mga matatapang na nagayos habang sila ay buntis pa. Kasama si Sammy sa grupo na dinala sa lab para ma-modify noong bata pa siya. Isa siya sa pinakamatagumpay, at siya ng Triple Group bilang isang asset na may mataas na halaga. Lalo na sa pagkakataong ito, na-control niya ang 13 Genesis Devils mula sa Devil Genesis Project, at nasaksihan ng lahat ng nasa Triple Group ang kanyang kakayahan. Ang gawa iyon ay katumbas ng lakas ng Lab of Gods. Kung wala si Sammy, walang makakakontrol sa 13 Genesis Devils. Kaya, walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang magnanais na mawala si Sammy. Kaya naman lahat ng matataas na opisyal ng Triple Group ay nakiusap kay Bruce. Ang totoo ay hindi ipinagkanulo ni Sammy ang Lab of Gods. Sa halip, napilitan lamang siyang maghasik ng alitan sa kanila. Kahit na makuha lang ng Lab of Gods ang Triple Group bilang isa sa kanilang mga subordinate, mayroon silang malakas na combat power na maaaring maging kapaki-pakinabang sa Lab of Gods. Ang Triple Group ay naging kapaki-pakinabang pa rin sa kanila. Dahil dito, maaari lamang makipagkompromiso si Bruce sa kanila at pabayaan si Sammy sa pagkakataong ito. Nagdalawang isip si Sammy sa loob ng kalahating araw, ngunit hindi niya ibinunyag sa huli ang pagkakakilanlan ni Levi. Sa loob ng madilim na palasyo ng sagradong organisasyon, maraming tao ang nakaluhod sa lupa. Dark Emperor, gusto kong iulat na si Levi ay nakatakas mula sa pagharang at pagtugis ni Bruce. Mula sa itaas, isang boses ang maririnig. Fine, akala ko talaga huhulihin na siya this time. Ilang tao sa lupa ang nagpatuloy, gayunpaman, ang mga aksyon ni Levi ay nagdulot sa amin ng mga problema. Pinaghihinalaan na tayo ngayon ng Lab of Gods na nakilala nila ang mga Sunstones. Tama, malinaw na pinaayos tayo ni Levi. Tumawa ang Dark Emperor at sinabing, ayos lang, hayaan mo silang lumapit sa akin. Hindi ako natatakot sa kanila. Pagkatapos, umalis si Dark Emperor sa lugar. Pagkatapos, pumunta siya sa isang secret room. Mula sa loob ng kwarto ay maririnig ang sigaw ng isang tao. Ang tao sa loob ng silid ay tila pinahirapan sa hindi maisip na paraan. Si Zoe iyon. Mula nang tanggapin ng Dark Emperor si Zoe bilang kanyang apprentice, nangako siyang pasiglahin ang kanyang panloob na potensyal at palakasin pa siya. Sa sandaling iyon, nakababad si Zoe sa isang pool. Ang tubig sa pool ay pula, at walang paraan upang malaman kung ano iyon. Pinahirapan si Zoe sa loob ng pool at sobrang sakit. She looked as if hindi na niya kaya. Tiisin mo. Isipin mo ang paghiganti mo sa asawa mo. Ang kanyang katawan ay hindi naligtas nang siya ay namatay. Malaya pa rin ang iyong kaaway at hindi napipigilan doon. Pinasisigla ng Dark Emperor si Zoe sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Zoe, gusto kong lumakas. Gusto kong magtagal pa. Ang madilim na emperador ay may ngiti sa kanyang mukha matapos masaksihan ang kanyang reaksyon. Nasiyahan siya sa kasalukuyang kalagayan ni Zoe at sabik siyang masaksihan ang sandaling nagtagumpay ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2087. Ang industriya ng Garrison. Bumalik si Bruce sa Lab of Gods na may maasim na kalooban. Inaliw siya ng kanyang superior, ayos lang. Normal lang na hindi mo sila kayang harapin. Ito ba ang antas ng purong enerhiyang nilalang na ginawa mo? Hindi mapabulaanan ni Bruce ang mga salita ng kanyang superior at nakaramdam ng hiya. Ito ang unang pagkakataon na ang mga nilalang na purong enerhiya ay nakikibahagi sa isang tunay na labanan. Sa kasamaang palad, hindi sila nagpakita ng kasiya siyang resulta. Huwag kang mag-alala, ang dalisay na mga nilalang ng enerhiya ay nasa pang-eksperimentong yugto pa rin. Kasunod nito, gagawa ako ng perpektong produkto. Nginitian siya ng kanyang superior at sinabing, ibagay mo ang iyong sarili sa iyong maliliit na eksperimento. Ang aming lab ay gumagawa ng isang proyekto na halos tapos na. Kapag natapos na, masusupol lahat ng ibang bansa, haha. Nanginginig ang katawan ni Bruce dahil sa gulat.
Ang aking proyekto ba sa mga purong enerhiyang nilalang ay isang maliit na pagsubok lamang sa Lab of Gods? Ano nga ba ang ginagawa nila sa lab? Bakit ang laki ng tiwala niya? Pinagmasdan ng kanyang superior ang mga iniisip ni Bruce at malamig na sinabi, ito ay isang top secret na proyekto ng lab. Kaya lang, hindi ka lumahok maliban kung malulutas ang kasalukuyang problema sa mga Sunstones. Nakaramdam ng inspirasyon si Bruce sa kanyang nakatataas na mga salita. Siya ay nanumpa na siya ay makakarating sa core ng Lab of Gods. Noong una, nilayon niyang makita si Henry at iba pa ang lumahok sa isang eksperimento. Ngunit kailangan itong ihinto ngayon upang magpatuloy sa pagsasaliksik ng mga paraan upang gawin. Sa sandaling iyon, nakipagkita na si Levi kay Kirin. Sa wakas, hindi ako nabigo. Ngumiti si Levi. Nagdala ako ng mga tao sa digmaan sa nakaraan, at ginawa namin ito ng maraming beses. Kaya, masasabi kong normal ang pakiramdam natin sa paggawa ng mga ganitong bagay. Ang ating kalaban ay nagbago, at mayroon silang iba pang uri ng mga pamamaraan sa ngunit kanilang pagtatapon. Ang lahat, gayunpaman, ay humawak at dumaan dito. Hinaplos ni Levi ang kanyang baba at sinabing, hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Hanggang kailan natin gustong manatiling nakatago? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? May nagtanong. Sabay na sabi ni Kirin at Phoenix, ginagamit namin ang mga Sunstones. Tumanggaw si Levi at sinabing, tama. Magagamit natin ito dahil ito ay isang material na enerhiya. Mayroon silang Lab of Gods. Sa tingin ko, dapat magkaroon ako ng sarili kong lab. Ito ang plano ni Levi. Nais niyang mangolekta ng anumang mga magagamit sa kanya at gumawa ng isang lab na maaaring sumama sa Lab of Gods. Ang kanyang iniisip ay kapareho ng Divine Dragon Experiment ni Winona sa Gamma Tech Training Base matagal na ang nakalipas. Gawin natin. Kahit nagtatago si Levi sa anino, madali pa rin siyang nakagawa ng lab. Maaari niyang ayusin ang lahat ng kailangan niya, tulad ng pera, uri, at teknikal na kawani. Una, gumawa siya ng mga pagsasaayos para sa mga materyales at likas na enerhiya. Para sa mga teknikal na kawani, kailangan niyang hanapin sila sa buong lupain ng Erudia. Pagkatapos, binalak niyang makipagtulungan sa iba pang makabuluhang negosyo sa teknolohiya tulad ng pamilyang Wilcox at marami pa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makahanap ng tagapagsalita para sa kanyang lab. Naisip na ni Levi ang pinakaangkop na kandidato para gawin ang trabaho, at ito ang Rogue Slayer. Pagkatapos noon, nagkaroon ng panahon ng peach at katahimikan. Habang pinaplano ni Levi na itayo ang lab, nag-iisip din siya ng mga paraan upang harapin ang mga purong enerhiya na nilalang. Hindi nagtagal, malapit nang matapos ang pagtatayo ng lab. Nakatanggap siya ng tulong mula sa pamilya Wilcox at sa pamilya Hilton mula sa Golden Port Island. Bukod pa riyan, tinulungan ni Rogue Slayer ang marami pang ibang partido sa Erudia na makisali sa pagtatayo ng lab ng palihim. Lahat sila ay armas sa pagsasaliksik ng mga modernong, agham at teknolohiya. Sa wakas, pinangalanan itong Garrison Industry. Walang makakapansin nito sa mga unang yugto dahil nagsimula pa lang ito. Pagkatapos, maaari itong lumaki ng tahimik sa mga anino. Nang malaman ito ng Lab of Gods, inaasahan na ang Garrison Industry ay lumago na sa isang sukat. Ang unang pangunahing proyekto para sa Garrison Industry ay upang malaman kung paano gamitin ang mga Sunstones bilang isang enerhiya ng enerhiya. Sa ilalim ng pagsasaliksik ng maraming research and development staffs, ang mga Sunstone ay matagumpay na na-convert sa enerhiya. Ang resulta ng na-convert na enerhiya ay talagang nakakatakot. Kung ihahambing sa iba pang mga materyales sa enerhiya, ang mga Sunstone ay mas malakas. Maaari itong magtagumpay at mapataas ang bilis ng pananaliksik. Inilagay na ng Garrison Industry ang mga Sunstone para magamit sa loob ng isang buwan. Habang ang Garrison Industry ay galit na gumagawa ng pananaliksik, si Bruce ay nagtatrabaho sa kanyang purong enerhiya na mga nilalang na proyekto. Nakakuha na siya ng ilang resulta mula rito. Ngayon, mas nababahala si Bruce sa kalidad kaysa sa dami. Ang paksa ng eksperimento ngayon ay si Henry, at nagtagumpay siya. Nang siya ay naging isang purong enerhiya na nilalang, ang napakalawak na presyo ay nagsimulang kumalat sa buong lab. Para bang nagpakita ang Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2088, Chain Reaction. Medyo natuwa si Bruce na makita kung paano maayos ang mga bagay para kay Henry. Napakaraming kabiguan ang kanilang tiniis, ngunit sa wakas, mayroon silang maipagmamalaki. Ang plano ni Jared ay gawing makadiyos na nilalang higit sa lahat ng sangkatauhan. Nais niyang magkaroon ng kapangyarihan na ilabas ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Ang imbensyon ni Bruce, sa kabilang banda, ay maaaring maging isang hindi magaganap na nilalang na may kakaibang katangian. Nagbigay din ito ng hindi kapani-paniwalang lakas sa tao, ngunit iyon lang ang magagawa nito. Sa wakas, nakagawa na sila ng kanilang pag-unlad kasama si Henry. Mahaba pa ang lalakbayin bago sila magkalaban sa imbensyon ni Jared, pero at least nakagawa sila ng kaunting pag-unlad. Gawin ang mga pagsusulit ngayon. Pinasubok ni Bruce ang kanyang mga tao upang makita kung gaano kalakas si Henry bilang isang manlalaban. Tuwang-tuwa ang dating sa mga resulta. Napakalakas ni Henry na nakakatakot. Agad na nagulat si Bruce sa kanyang superior pagkatapos ng mga pagsusulit. Pinuri siya sa resulta. Hindi masama, ituloy mo yan. Dalawang maiikling pangungusap lang ang kailangan para matuwa si Bruce. Nangangahulugan iyon na maaari kong ipagpatuloy ang pananaliksik at magkaroon ng walang katapusang mga pag-unlad upang makamit ang antas ng kapangyarihan na mayroon si Jared. Si Bruce ay mayroong suporta ng Lab of Gods at ang super particle na katulad ng natuklasan ni Jared. Kaya naman, tiwala siya na kaya niyang gayahin ang ginawa ni Jared. Hindi napigilan ni Bruce si Henry sa ilalim ng kontrol pagkatapos ng una ay tumakbo sa lahat ng pagsubok. Ang kailangan lang ni Bruce ay kontrolin si Henry sa mga mahahalagang sandali, kaya si Henry ay libre sa halos lahat ng oras. Babalik ka ngayon kay Erudia. Ang iyong misyon ay, ito ay kakaiba, ngunit talagang hinihimok ni Bruce si Henry na bumalik sa Erudia. Babalik din ang pamilya mo kay Erudia kapag natapos na natin ang mga pagsubok sa kanila. Ang buwan ay tila mapayapa at walang pangyayari, ngunit ang hindi nakikitang mga pagbabago ay talagang umaalulong sa bawat sulok ng mundo. Lalo na iyon para sa mga nagtatrabaho para sa Ancient Clan. Naghahanap sila ng isang tao na parang baliw na sila. Ang Erudia ang bansang higit na naapektuhan. Natuklasan ng Cardinal Hall at Eragon na ang mga ancient clans na kinatatakutan nilang lahat ay nagsimula ng gumalaw at nagising. Kahit na sa lahat ng nangyayari sa modernong mundo, ang ancient clans ay nanatiling hindi apektado at makapangyarihan. Pinatunayan kung gaano nakakatakot ang mga puwersa nito sa paglalaro. Nagawa nilang makuha kahit ang Cardinal Hall na pinagpapawisan ng mga bala. Simple lang ang dahilan sa likod ng takot na iyon. Ang ilan sa mga makapangyarihang figure na iyon ay nasa paligid na kasing tagal ng Cardinal Hall, at maaari silang maging kasing kasaysayan ng Eragon. Kaya naman, maging ang Cardinal Hall ay nag-iingat sa kanila. Sa isang paraan, ang makapangyarihang mga figure na ito ay naging walang ginagawa kaya marami ang nakalimutan ang tungkol sa kanilang pag-iral. Ipinapalagay ng marami sa Cardinal Hall na ang mga figure na iyon ay hindi kailanman umiral, at ang kanilang mga kwento ay nasa bingit ng tuluyang mawala. Gayunpaman, ang mga palatandaan ng kanilang paggising ay nagpapakita sa kanilang sarili. Tila lihim na pinaalis ng Ancient Clan ang mga tao nito mula sa pagtatago. Baka may hinahanap sila, o isang tao. Ang Cardinal Hall ay nasa gilid. Ipinadala nila ang kanilang sariling mga tao upang imbestigahan ang bagay na ito dahil ang parehong bagay ay nangyayari sa buong mundo. Ang mga palatandaan ng paglitaw ng Ancient Clan ay nasa lahat ng dako. Parang may hinahanap sila. Ang mga phenomena na iyon ay nagpagulo sa iba't ibang organisasyon sa maraming bansa. Kahit si Zarain's Shield ay naramdaman na may nangyari, at sila ay natarante rin. Ano kaya ang nagtulak sa Ancient Clan sa bawat sulok ng mundo para gumalaw ng ganoon? Ang selyo na binitawan ni Levi noong isang araw. Si Cyrus ay kumilos ng hindi karaniwan pagkatapos niyang makita ang selyo na iyon. Ang larawan ng selyo at ang sinaunang manual ay ibinahagi sa naka-encrypt na bahagi ng dark web. Walang nakakaalam kung magkaharap ang dalawa. Ang Cardinal Hall ay lubos na ligtas, kaya hindi makakuha ng access sa Shield sa kanilang impormasyon. Iilan lang sa mga miyembro ng Ancient Clan ang makaka-access doon. Pareho silang sinuot ni Cyrus nang makita nila ang imahe ng selyo. Laking gulat nila. Ito ay hindi kapanipaniwala.
Para silang nakatuklas ng bagong elemento. Ipinakita ng mga pananalita iyon na nakilala at alam nila kung ano ang selyo. At iyon ang dahilan kung bakit napukaw ang Ancient Clan at kung bakit marami ang pinaalis sa pagtatago. Hinahanap nila ang bawat pulgada ng mundo na parang baliw, at ang taong hinahanap nila ay ang may-ari ng selyo. Sa madaling salita, hinahanap nila si Levi. Gayunpaman, hindi alam ni Levi kung paano siya naging sentro ng atensyon ng lahat. Hindi niya alam na marami na pala ang lumabas sa pinagtataguan para hanapin siya. Ang lahat ay isang napakalaking chain reaction na dulot ng isang selyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2089. Ang mga nagtatakda ng mga panuntunan. Sa sandaling iyon, si Cyrus lang ang nakakaalam kung kaninong selyo. Siya lang din ang taong nakakaalam ng aktwal na pagkakakilanlan ng may-ari. Naturally, nagtatrabaho iyon na alam din ni Sai ang tungkol sa paghahanap ng Ancient Clan. Hindi ako makapaniwala na siya ay talagang buhay at may disipulo. Medyo naiyak si Cyrus. Para siyang mamatay ng payapa matapos malaman ang katotohanan iyon. Magbabago na ang mundo, bulong ni Cyrus bago siya bumantong hininga. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na kasama ng selyo. Ngayong muling lumitaw ang selyo, ang Ancient Clan ay maghahayag muli ng sarili. Sila ang tunay na namumuno sa mundong ito at kumokontrol sa mga sinaunang kapangyarihan na maaaring baligtarin ang mundo. Sa isang paraan, ang Ancient Clan ang pinagmulan ng lahat ng kanilang pamana. Ang aklat ng pamamaraan, mga mahiwagang pamamaraan. Sila ang tunay na pinagmulan ng lahat, para naman sa mga mandirigma na nagtatayo ng pangako ng mga Diyos. Bueno, iyon ay mga bata lamang na naglalaro ng foam sword sa mga mata ng Ancient Clan. Ang mga mandirigmang iyon ay malamang na nagmana ng mga binasura na balumbon at sinanay alinsunod sa mga turo doon. Hindi nila alam na halos hindi nila nababalot ang mga nalalaman at mayroon ang Ancient Clans. Ito ay walang iba kundi ang recycled na basura. Biglang tumawa si Cyrus. Inaasahan niya ang pagpapakita ng Ancient Clan. Ang mga bagay ay malapit nang maging talagang kapana-panabik. Sa training base ng Lab of Gods, may 4 na tao doon. Ang isa sa kanila ay naglalaro ng isang deck ng mga baraha na may nakaprint na joker sa likod ng bawat piraso ng card. Siya ay kakal paminsan-minsan, at ang kanyang boses ay ridiculously katakot-takot. Sa 4 na taong naruroon, isa sa kanila ang nakatataas kay Bruce. Isang bagay lang ang pinag-uusapan nila noon. Natural, ang paksa ng kanilang talakayan ay kung paano napukaw ang Ancient Clan. Ang Lab of Gods ay isang makapangyarihang organisasyon, kaya natural lang na napansin nila ang pagbabago. Ano ang nag-trigger ng pagbabagong ito? Tanong ng isa sa kanila. Hindi pa namin alam, pero narinig namin ang chismis kung paano ito ibinahagi sa dark web. Sa kasamaang palad, ang seksyong iyon ng dark web ay mas secure kaysa sa iba pang bahagi, kaya hindi kami nakaka-access dito. Mayroon kaming toneladang hacker sa aming payroll. Paano pa tayo na-lockout? Hindi mo ba narinig? Ang website na iyon ay nilikha ng isang hacker na kilala bilang Hackang God, at walang sino man, kahit na tayo, ang makakalusot sa kanyang firewall. Kakaiba talaga ito. Bakit ang daming miyembro ng Ancient Clan ang biglang sumulpot? Oo, kakaiba iyon, lalo na't hindi lang sila natinag noong itinakda natin ang pangako ng mga Diyos. Ang Lab of Gods pala ang responsable sa pag-set up ng pangako ng mga Diyos. Ang totoo ay medyo matagal na ang Lab of Gods. Nag-operate na sila bago pa man maabyutin ng teknolohiya ang buong mundo. Nais nilang dagdagan ang kanilang sariling kahusayan at pagiging maayos, kaya itinakda nila ang pangako ng mga Diyos upang pigilan ang mangagma. Ang mga pagpigil na iyon ay nag-alis ng maraming hadlang sa landas ng Lab of Gods at pinahintulutan silang lumago ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit sila naging malakas. Kaya naman, hindi pagmamalabos na sabihin na ang pangako ng mga Diyos ay may malaking papel sa kanilang tagumpay. Tumigil sa pagtawa ang lalaking naglalaro ng poker card. He scoffed. Siyempre, idol sila. Ang pangako ng mga Diyos ay hindi kailanman nakaapekto sa kanila o hangina ang kanilang kapangyarihan. Kung nangyari iyon, matagal na silang nagpakita para sirain tayo. Tumango ang superior ni Bruce at sumagot, oo, tama ka. Sa pagtatapos ng araw, ang pangako ng mga Diyos ay hindi magbabante sa kanila.
Ito ay hindi sapat na malakas para makalmat sila. Gayunpaman, kumikilos sila ngayon, kaya malamang na may nakakuha ng kanilang pansin o nagbanta sa kanilang kapakanan. Napabuntong hininga ang lahat. Ang problema lang ay hindi natin alam kung ano ang bagay na iyon. Ang ating kapangyarihan, hanggat ito, ay hindi pa rin sapat. Kailangan nating maging mas malakas. Totoo yan. Ang impormasyon ay naibahagi na sa dark web, gayunpaman, wala kaming ideya kung ano ang nangyayari. Malungkot ang ekspresyon ni Bruce nang sabihin niya, ang susunod na dapat nating gawin ay bigyang pansin ang mga sinaunang angkan. Tiyak na makakahanap tayo ng ilang mga pahiwatig kung babantayan natin sila. Bakit hindi na lang tayo makipagtulungan o makipagnegosasyon sa kanila? That way, they will share their secret with us, mungkahi ng isang ginang na kanina patahimik hanggang sa sandaling iyon. Isang masayang liwanag ang sumilay sa mga mata ng iba. Iyon ay isang mahusay na ideya. Ipapagawa ko kaagad ang ating mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2090, Henry Lopez the Demon. Ang lalaking hinahanap ng ancient clans, si Levi, ay talagang nag-iisang pagsasanay sa sandaling iyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para harapin ang purong enerhiyang nilalang. Hindi na sila ang Lab of Gods, core. Masasabing ang purong enerhiyang nilalang ay isang bundok ng mga hadlang na nakaupo sa harap mismo ni Levi. Kaya naman, kinailangan niyang alisin ang mga ito. Hindi may kakaila na mahilig si Levi sa pagsasaliksik at likas na matalino dito. Sinimulan na niyang suriin ang bawat forbidden tech na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo. Dahil bawal akong gumamit ng forbidden technique, kailangan ko lang baguhin ang mga ito para makalikha ng bagong ngunit parehong makapangyarihan. Ang aking mga bagong diskarte ay maaaring magmula sa forbidden technique, ngunit ito ay bago pa rin. Pinagbawalan ako ni Master na gumamit ng forbidden technique, ngunit siguradong magagamit ko ang mga teknik ng sarili kong likha at disenyo. Walang nakakaalam kung nasaan si Levi ng mga sandaling iyon. Maging si Asher Dragon at ang iba pa ay itinago sa dilim tungkol sa kanyang lokasyon. Ang kanilang mga misyon lamang sa panahong iyon ay upang higit pang mapaunlad ang Garrison Industry at bantayan ang Lab of Gods. Sa kabila, bumalik na si Henry kay Erodia. Tumayo siya sa lupa ng Northampton at ibinuka ang kanyang mga braso. Habang ginagawa niya iyon, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanya. Parang may bumabang demonyo. Pumasok siya sa tirahan ni Lopez sa pamamagitan ng pintuan. Nagdulot iyon ng kaguluhan kaagad. Ang pamilya Lopez ay nananatili sa Great Family of Westford at hindi nagbago. May panahon na ang pamilya Lopez ay isa sa mga kilalang pamilya, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay hamina. Sa sandaling iyon, kailangan nilang yumukod sa marami pang iba. Ito ay isang panahon kung saan ang makapangyarihang mga mandirigma ay sagana, kaya kahit na ang Great Family of Westford ay naging walang iba kundi ang mga langgam. Kailangang mag-ingat ang pamilya Lopez na huwag masaktan ang sinuman kung hindi man sila ay mapahamak. Sina Zoe at Forlivia ay hindi nakita, lalo na pagkatapos nilang dalhin sa The Cardinal Hall. Ang lokasyon ng lokasyon ay hindi lihim. Kaya naman, ang iba pang miyembro ng pamilya Lopez ay hindi makontak o humingi ng tulong sa kanila. Bumalik na si Henry. Mabilis na sumugod sina Harry at Cora matapos malaman ang tungkol doon. Sumunod naman ang iba, maging si Robert at ang iba pa ay nakarating na. Nang mabalitaan nilang nakabalik na si Henry, inakala nilang nakabalik na rin ang iba pa niyang pamilya. Itinuring ng karamihan na deadbeat si Henry at ang kanyang pamilya dahil pinalaya sila sa Zarain at hindi mamamayan sa alinmang bansa. Para silang mga barbaro, at parang wala silang pinagkaiba sa pagiging patay. Kaya naman, natural lang na nagulat ang lahat ng mabalitaan kung paano siya nakabalik. Nang sa wakas ay nakita nila si Henry, naisip nila na tila iba ang lalaki. Para siyang naging robot na walang emosyon, at hindi na siya makilala ng mga ito. Henry, bumalik ka. Nasaan ang iba? Kumusta ang mga bata? Nakatingin sina Harry at Cora sa likod ni Henry dahil gusto nilang makita kung kamusta na ang iba pa nilang mga apo. Oo. At kumusta ang iba pang miyembro ng pamilyang Black? Tanong ni Meredith. Napangisi si Henry at sumagot, huwag kang mag-alala. Babalik din sila mamaya. Alam niya kung ano ang pinaplano ni Bruce at alam niyang pag-eeksperimento ang kanyang pamilya.
Magiging matagumpay ang eksperimento, at lahat sila sa Erudia. Talaga, nasaan na sila ngayon? Udyok ng iba. Ngumisi si Henry at sumagot, tinatanggap nila ang pinakamagandang regalo na natanggap nila. Babaguhin nito ang kanilang buhay, at kapag nalampasan na nila ito, magbabago ang mga power players sa loob ng Erudia. Nasiyahan si Henry sa pakiramdam ng pagiging kontrolado ng lahat. Bawal kang bumalik. Kung tama ang pagkakaalala ko, may restraining order si Erudia laban sa mga taong katulad mo. Bawal kang tumuntong sa mga hangganan nito, saway ni Thierry. Oo, maaari pa rin ang restraining order. Bawal kang pumasok sa Erudia at baka magkagulo talaga tayo. Chimed in the other members of the great family of Westford. Ang kanilang mga salita ay nagpaalala kay Cora na si Henry ay pinagbabawalan na pumasok. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Henry, at mukha siyang halimaw at masama. Oh, yung restraining order. Haha, napangisi si Henry habang inilabas niya ang kamay at kinokontrol ang puwersa sa paligid niya. Si Thierry, na mahigit 10 metro ang layo, ay agad na nawalan ng kontrol at hinayla kay Henry. Basag. Agad na kinagat ni Henry ang leeg ng lalaki, at namatay si Thierry ng ganoon. Basag. Ang sumunod na biktima ay si George, na siyang pinakamakapangyarihang manlalaban sa Westford. Hindi pa rin iyon sapat. Nagamok si Henry at nagpatuloy sa pagpatay ng walang awa. Hindi nagtagal bago niya napatay ang 12 ng mga eksperto sa pakikipaglaban na kasama ng Great Family of Westford. Lahat ay nabigla habang nakatayo sa bakuran. May panahon na palagi mo akong inuutusan, at matagal ko nang gustong patayin kayong lahat, pagbabahagi ni Henry. Malakas ang kanyang aura, at tila may isang demonyong bumaba sa lahat. He even challenged, "No one in Erudia will ever be a match against me." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2091. Ang Master ng Northampton. Nakakakilabot ang estilo ni Henry, at natulala ang lahat ng naroon. Para siyang mapaghiganting Diyos ng mga sandaling iyon. Napatingin ang lahat na nanlalaki ang mga mata. Kailan naging napakalakas ni Henry? Ang lakas na iyon ay malamang na matabyunan ang buong Northampton. Ano nga ba ang pinagdaanan niya? Hindi ba siya iniwan? Paano siya dumating na nakakatakot? Ito ay isang panahon at edad kung saan karamihan ay nakakita na ng lahat ng uri ng mga mandirigma. Gayunpaman, nasa ibang antas si Henry. Ang lakas na hawak niya ay maaaring magpabagsak sa lahat ng manlalaban sa bawat bahagi ng Northampton. Nagmamadali ang lahat, tila talagang nagbago ang panahon. Ang Erudia ay may mga mandirigma na nakatalaga sa kanilang mga hangganan upang harapin nila ang mga biglaang isyo na lumitaw. Ang mga mandirigmang iyon ay ipinadala ng The Cardinal Hall at ng mga Dragonites. Ang kanilang mga club, sa kabuuan, ay nais na S. Matapos malaman ang tungkol sa biglaang pagbabago sa Northampton, nagmamadaling pumunta sa mga nakatalaga doon. Ano ang nangyayari? Sino ang gumagawa ng eksena dito sa Northampton? Dumating ang isang tagapagtanggol upang pagsabihan ang kriminal. Ano ito? Hindi mo pinansin ang restraining order at pumasok sa Erudia nang walang pahintulot. Nagpunta ka pa sa isang killing rampage. Boys, isasama natin siya. Inatake kaagad pagkatapos malaman kung ano ang nangyari. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Henry, at umungol siya, "Patay ka na." Ang sumunod na nangyari ay one-sided massacre. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga ito. Mga walang magawang bunnies lang sila kapag kaharap si Henry. Kamamatay lang. Isa-isang bumagsak ang daan-daang protector na nakatalaga sa Northampton. Walang nakaligtas. Pinatay ni Henry ang bawat isa sa kanila. Siya ay napakalakas, at kinuha niya ang lahat sa kanyang sarili. May gustong hamanin ako. Pinagmasdan ng mga mata ni Henry ang ilang libong lalaki sa lugar. Pumalakpak, pumalakpak, sunod-sunod na lumuhad ang lahat. Handa kaming kunin bilang aming Panginoon. Ikaw na ngayon ang master ng Northampton. Hindi sila tanga, at alam nila na ang buhay ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin sa sandaling iyon. Masyadong malakas si Henry, at mamamatay sila kapag tumanggi silang yumuko. Nagulat si Harry, Cora at ang iba pa nang makita nila kung paano lumuhad ang ilang libong mandirigma. Iyon ang antas ng kapangyarihan at kayamanan na pinangarap nila sa buong buhay nila. Sa kabila ng kanilang katandaan,
Hindi pa sila nakaranas ng ganoong pagkabigla. Napangiti si Henry nang makita iyon. Nagkomento siya, so ganito pala ang pakiramdam ng maging isang manlalaban. Talagang gusto niyang pasalamatan si Bruce sa sandaling iyon. Naturally, alam ni Henry na higit pa sa iyon ang kaya niyang gawin. Ang pagsakop sa Northampton ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang tunay niyang layunin ay sakupin ang buong Erodia. Tiyak na magiging kontrolado natin si Erodia sa sandaling bumalik ang iba pagkatapos dumaan sa mga eksperimento. Sinabi ni Bruce kay Henry na ang mga tao sa Lab of Gods lamang ang maaaring pumatay sa kanya. Ang huli ay hindi na kailangang mag-alala kung siya ay nakabangga sa sinumang eksperto kay Erodia o kung hindi niya matalo ang kanyang kalaban. Si Henry ay mananatiling unkillable kahit papaano ay natalo siya. Mula ngayon, ang pamilya Lopez ang magiging pinuno ng Northampton, maintindihan. Masamang ungol ni Henry. Sabay-sabay na tumango ang libu-libong tao sa site. Ang pamilya Lopez ay tumaas sa tuktok ng Northampton sa loob ng isang araw. Ang mga malalakas na mandirigma mula sa rehiyon at mga business tycoon ay lahat ay dumating upang bisitahin sila. Ilang daang mga kotse ang nagtipon sa paligid ng tirahan ng Lopez, at ang pila ay umaabot ng milya-milya. Napuno rin ng mga reg-along dala ng mga bisita ang mga garahe sa tirahan ng Lopez. Pinatay ni Henry ang maraming tao sa araw na iyon, at kasama sa mga taong pinatay niya ang S. Gayunpaman, siya ay masyadong malakas. Kaya naman, malamang na hindi siya papanagutan ng The Cardinal Hall para sa kaguluhang ginawa niya. Baka ay recruit pa nila siya. Ang mga mandirigma at ang mga business tycoon na bumisita sa tirahan ng Lopez ay napakahina para makipagtalo sa bagay na ito. Ang tanging naiisip nila ay ang aminin ang pagkatalo at ang sakit ng lalaki para lang mabuhay sila. Tuwang-tuwa sina Harry, Cora, at iba pa. Sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap, at sa wakas ay nasa tuktok na sila ng Northampton. Hindi nila kailangang umasa sa iba. Ang kailangan lang nila ay maging miyembro ng pamilya Lopez, at utang nila ang lahat sa kanilang anak. Kahit sinong magulang ay ipagmalaki ang antas ng tagumpay na iyon. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay sabik na naghihintay sa pagbabalik ng iba. Kaya nga sinabi ko na tama ang pinili nila nang umalis sila kay Erodia at pumunta sa Zarain. Wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Kita mo, ngayon ay napatunayan na nila na tama ako at nagbabalik bilang mga bihasang mandirigma. Alam ko naman diba, hindi ako makapaniwala na pinuntahan namin si Levi kanina at nakiusap sa kanya na gawin ang tungkol sa restraining order. Sobrang nakakahiya. Excited na pinag-uusapan ng lahat ng bagay na iyon. Nga pala, kumusta si Aaron at ang asawa niya? Biglang tanong ni Henry nang maisip niya sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2092. Pinipilit ang Cardinal Hall. Nandito na sila. Yung dalawa yon ang pinakawalang kwenta sa grupo. Bilasan mo sila. Malungkot na bilin ni Harry. Hindi nagtagal at dinala si Aaron at ang kanyang asawa kay Henry. Talagang alam nilang dalawa ang lahat tungkol sa nangyari, at alam nila kung paano naging bihasang manlalaban si Henry. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagtatago upang maiwasan ang anumang alitan sa kanya. Sa kanilang pagkadismaya, inisip sila ni Henry sa kabila ng lahat ng iyon. Kilala mo pa ba ako, Aaron? Nakangiting tanong ni Henry. Nakakatawang biro iyon. Paanong hindi ka namin makikilala kung kapatid kita? Hindi man lang naglakas loob na tingnan ni Aaron si Henry nang sumagot ang una. Kapatid mo. Nakita mo na ba ako bilang kapatid mo? Nasaan ka noong pinalayas tayo at noong sinubukan tayong ibalik ng ating mga magulang kay Erodia? At nasaan ka noong nakiusap sila sa iyong manugang na alisin ang restraining order na ipinataw niya sa atin? Galit na galit si Henry na umuungal. Hindi yon, Henry, hindi namin sinasadya. Natarante si Aaron at ang kanyang asawa. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Tumawa ng malakas si Henry at pinutol ang kanilang mga salita. Komento ng una, and look at how things are now. Patay na ang manugang mo, nawawala ang anak mo, at wala nang makita ang apo mo. Sinapit ka na ng karma. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Gusto kong panoorin mo habang sinasakop ko ang buong Erodia. Nakakalungkot na patay na si Levi. I would have enjoyed killing him. Teka, buhay pa ang nanay niya,
di ba? Ngumisi si Henry na parang hayop na uhaw sa dugo. Ang totoo ay wala na ang kanyang emosyon, at hindi niya kayang magmahal. Pinangunahan lamang niya ang pamilya Lopez sa kaluwalhatian dahil nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging kontrolado. Oo, buhay pa ang nanay niya, pero protektado siya. Ang Levi's team of Secret Warriors, na pinagsama-sama niya noong nabubuhay pa siya, ay pinoprotektahan siya, kaya hindi matalino na habulin siya, ulat ng isang tao kaagad na butter Henry up. May nagpo-protekta sa kanya, haha, parang kaya nilang ipagtanggol siya laban sa akin. Panunuyan ni Henry. Ang kanyang pangalawang misyon mula kay Bruce ay dapat niyang sundan si Emma. Ang pangunahing misyon ni Henry, sa kabilang banda, ay magdulot ng mas maraming pagkagambala hanggat maaari. Kung mas maraming kaguluhan ang kanyang nilikha, mas mahusay ang mga bagay para sa kanila. Hindi ito magiging matagumpay na pagpapatupad hanggat hindi pinili ni Henry ang The Cardinal Hall na umatake. Gayunpaman, ang plano ni Bruce ay higit pa doon. Kailangan lang niya ng isang perpektong purong enerhiya na nilalang, at ang nilalang na iyon ay kailangang maging katulad o mas malakas kaysa kay Jared. Iyon lang ang kailangan niya. Kaya naman malapit nang maglaro ang pangalawang aksyon ng kanyang plano. Inipon niya ang lahat ng mga likas na maaari niyang gawin upang lumikha ng perpektong purong enerhiya na nilalang. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumikha ng mga di-perpektong purong enerhiya na nilalang tulad ni Henry ay gaganap na sila ng isang papel sa kanyang paparating na plano. Ipapadala niya ang lahat ng di-perpektong purong enerhiyang nilalang kay Erudia at guluhin ang kapayapaan sa loob ng bansa. Baka madala pa niya ang mga ito na magdulot ng sakuna. Ang kanyang tunay na layunin, gayunpaman, ay hindi magdulot ng kaguluhan. Sa halip, gusto niyang malaman ang tunay na laki ng kapangyarihan ni Erudia. Sa madaling salita, gusto niyang malaman kung ano talaga ang kaya ng The Cardinal Hall. Gumagamit si Bruce ng purong enerhiyang nilalang tulad ni Henry upang subukan ang kapangyarihan ng The Cardinal Hall. Sa sandaling bumalik si Henry at ang iba pa kay Erudia, hindi maiiwasang magdulot sila ng malaking eksena, at ang Cardinal Hall ay kailangang magpakita sa kalaunan. Hindi alintana kung nagawang patayin ng Cardinal Hall si Henry at ang iba pa, si Bruce ay makikinabang sa pagsubok. Mas mainam kung mabaygo ang Cardinal Hall na patayin si Henry at ang iba pa dahil maaaring makuha ni Bruce si Henry at ang iba pa upang sirain si Erudia. Gayunpaman, kung nagtagumpay ang The Cardinal Hall sa pagpatay kay Henry at sa iba pa, malalaman ni Bruce ang tunay na kapangyarihan ng Cardinal Hall. Win-win ito dahil makakatulong ang impormasyong iyon sa Lab of Gods na gumawa ng plano para maabutin si Erudia. Si Henry lang ang nakabalik, at kitang-kita na ang epekto ng pagdating niya. Masaya si Bruce sa resultang iyon. Ang natitira na lang ay ipagpatuloy ni Henry ang paggawa ng gulo. Si Sean, Fabian, at ang iba ay babalik din sa lalong madaling panahon, at ang sakuna ay nalalapit sa isang grupo ng mga purong enerhiya na nilalang na nagtitipon kay Erudia. Matapos matanggap ang kanyang misyon, personal na pumunta si Henry sa Southampton para sundan si Emma. Ng Southampton at ang mga mandirigma sa nakapaligid na rehiyon ay tumakas matapos marinig ang tungkol dito. Takot silang hindi sinasadyang makasagabal sa daan ng lalaki. Tanghali, nalaman na ng Cardinal Hall at ng mga Dragonites ang lahat tungkol sa kaguluhang dulot ni Henry sa Northampton. Si Henry Lopez ay mas malakas kaysa dati, at ang aming mga tao na nakatalaga sa hangganan ay hindi man lang natukoy ang kanyang presensya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2093. Hindi mapigilan. Anong nangyari sa kanya? Paanong ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay biglang naging malakas? Iyon ang tanong sa isip ng lahat. Imbestigahan ang bagay ngayon. Habang ikaw ay nasa ito, alamin kung saan siya susunod na papunta. Pupunta siya sa Southampton, at mukhang hinahabol niya ang ina ni Levi. Anong kalokohan ang sinusubukan niyang gawin? Ang pag-uugali na ito ay wala sa pamantayan. Sinimulan na ng mga Dragonites at the Cardinal Hall ang bagay na ito. Ipinadala pa nila ang kanilang mga espesyalista sa Northampton para malaman ang mga bagay-bagay. Sa lahat ng oras na iyon, hindi nila alam na nandyan lang si Henry para subukan ang kanilang mga kakayahan. Ang mga eksperimento ng Lab of Gods ay napakadelikado kaya nakakaalarma. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang trump card nito.
Malamang na kahit si Bruce ay walang ideya sa lawak ng kapangyarihan ng organisasyong iyon. Kaya naman dahan-dahan ngunit tiyak na sinisiyasat ni Levi ang bagay na iyon. Katulad nito, si Eragon at the Cardinal Hall, na nagpoprotekta kay Erudia, ay parehong misteryoso. Walang nakakaalam kung gaano sila kalakas. Kaya naman, sinusubok din sila. Ang totoo ay nahulog na ang Cardinal Hall sa bitag ng kanilang kalaban nang kumilos sila. Hindi nagtago si Henry. Nagmarcha siya sa kalye at halos ginawa itong public affair habang hinahabol niya ang ina ni Levi. Kumalat ang balitang iyon na parang apoy. Ang team of Secret Warriors, na dating nagtatrabaho kay Levi, ay nagpakita rin. Kailangan nilang protektahan si Emma. Katulad nito, nagmamadaling bumalik sina Winona at Mia nang malaman nilang magkakaproblema ang mga Jones. Namatay na ang Crown King, at hindi natin hahayaang mapahamak ang kanyang ina. Paraming tao ang naglakbay sa Southampton upang protektahan si Emma. Isang digmaan ang malapit nang magaganap. Habang naglalakbay si Henry sa Southampton, tinambangan siya ng maraming eksperto mula sa bawat larangan. Nandoon ang lahat para pigilan siya. Sa kasamaang palad, si Henry ay masyadong malakas para sa kanila. Siya ang purong energy being na inaprubahan ni Bruce at ng Love of Gods, kaya hindi may kakaila ang kanyang lakas. Pinatay niya ang bawat eksperto sa pakikipaglaban na humahabol sa kanya, at tila walang makakapidyo sa kanya. Nagsimulang mag-alala ang mga taong nagbabantay kay Emma. Si Henry ay hindi matatalo, at ang pagpigil sa kanya ay tila isang imposibleng gawain. Magagawa ba natin ang ating misyon? Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Henry sa tirahan ng Jones. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtipon sa paligid ng tirahan ng Jones noon. Ipinadala rin ng mga Dragonites at the Cardinal Hall ang kanilang mga tauhan. Tinignan ni Henry ang mga tao at nginisyan, nandito lang ako ngayon para patayin ang ina ni Levi Garrison. Gayunpaman, kung may magtangkang pigilan ako, papatayin ko sila. Napakayabang at mapagmataas. Ang lahat ng iyon ay nagmula sa katawa-tawang lakas na taglay niya noon. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpunta sa ina ni Mr. Garrison dahil hindi ka namin hahayaang mapalapit sa kanya. Ang mga eksperto sa pakikipaglaban ay handang magbuwis ng kanilang buhay para kay Emma. Patayin siya. Si Henry ay parang isang hellhound mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno, at nagsimula siyang pumatay ng walang awa. Ang dalisay na enerhiyang nilalang ay sadyang napakalakas. Halos imposibleng hawakan siya, kaya wala sa sarili ang pagpatay sa kanya. Hindi nagtagal ay isang bundok ng mga bangkay ang umupo sa harap ni Henry, at ang kanilang dugo ay tumulong pababa tulad ng isang pulang ilog na umaagos mula sa isang bundok. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga manlalaban. Hindi pa rin sila kapantay ni Henry. Sa tingin mo makakatakas ka. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Na-detect ni Henry ang lahat ng nangyayari sa kanyang nakapaligid na lugar, kaya mabilis niyang nalaman na may nagsisikap na tulungan si Emma na tumakas sa lugar. Boom! Hindi nagtagal bago siya nawala sa paningin ng lahat. Nang muli siyang nagpakita, nakatayo siya sa kagubatan sa likod ng tirahan ni Jones. Nakatayo siya sa harap ni Emma at nakaharang sa daraanan niya. Dapat umalis na kayong lahat. Gusto niya lang akong patayin, kaya hindi na kailangang magsakripisyo ng iba sa inyo nang hindi kinakailangan. Sinisikap ni Emma ang kanyang makakaya na paalisan ang mga nagpoprotekta sa kanya dahil ayaw niyang mamatay pa para sa kanya. Hindi. Patay na si Mr. Garrison, kaya kahit anong mangyari, hindi ka rin namin hahayaang mapahamak. Ang mga bodyguard ay katawa-tawa na matatag. Kunin ninyo siya at tumakbo. Bibilhan ka namin. Isang grupo ng mga eksperto sa pakikipaglaban ang sumunod kay Henry kaagad pagkatapos. Sa kasamaang palad, agad na nakapasok si Henry. Ang bawat isa sa kanila ay sumabog sa loob ng ilang segundo. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Hindi kailanman. Ngumisi si Henry. Lumitaw siya sa harap mismo ni Emma makalipas ang ilang segundo at inabot siya. Boom! Maya-maya lang ay may biglang sumulpat na tao at pinilit na umatras si Henry ng isang suntok lang. Nagpakita si Winona. Mia, kunin mo si Tita Emma at tumakbo ka. I'll deal with this guy, sabi ni Winona. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mia at mabilis na umalis kasama si Emma.
Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Henry habang nagkomento, "Ikaw ay mabuti, at ang iyong kapangyarihan ay sagana. Gayunpaman, mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon. Walang sino man sa inyo ang makakapagtanggol sa kanya." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2094, Winona and the Rogue Slayer na bigo. "Sigurado ka ba? Things are not set in stone though," sagot ni Winona bago siya umatake kaagad pagkatapos. Napakalakas ni Winona sa sandaling iyon. Nagawa niyang ilabas ang kanyang lakas sa sobrang dali at katumpakan noong panahon na iyon. Boom! Bang! Bumagsak. Tila nakilala na ni Henry ang kanyang kapareha. Hindi niya madaling mapatay si Winona at sa loob ng ilang segundo hindi katulad ng ginawa niya sa iba. Saglit doon, inipit siya ni Winona sa isang lugar. Sunod-sunod na suntok ang ginawa niya kay Henry, ngunit agad ding gumaling ang kanyang sira at nasugatan sa katawan. Kaya naman, nanatili siyang hindi naapektuhan. Ang bilis ng pagpapagaling niya sa kanyang sarili ay iba sa paraan ng pagpapagaling ng iba sa kanilang sarili. Siya ay isang purong enerhiya na nilalang, kaya wala na siyang pisikal na katawan sa simula. In a way, energized atoms lang siya. Ang mga pag-atake ni Winona ay kasing agresibo ng pinaka-nakakatakot na tsunami at ang pinaka-nakakatakot na buhawi. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang saktan si Henry. Siya ay hindi mapigilan. Ipinakita ni Henry kung gaano kakilakilabot ang mga nilalang na puro enerhiya. Hindi mahalaga kung gaano kalakas o sanay si Winona. Hindi niya kayang saktan siya. Tumayo si Henry doon at hinayaan siyang hampasin ni Winona pero kahit ganoon, nanatili siyang hindi nasaktan. "Akin na ngayon." Dahil ang dalawang dating purong enerhiyang nilalang ay may limitadong kapangyarihan, ang mga eksperimento na ginawa sa katawan ni Henry ay napabuti. Kaya naman nakakatakot ang kapangyarihan ni Henry. Boom! Walang awang sumuntok si Henry. Nataman si Winona kaya napaatras siya. Tila wala siyang laban kay Henry, kung tutuusin. Gayunpaman, bumangon siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang downside ay si Henry ay masyadong malakas, at si Winona ay lumipad paatras muli. Ang labanang iyon ay yumanig sa buong Erudia sa kaibuturan nito. Maging ang Garrison Industry ay nakatanggap ng balita. Naturally, hindi iyon nalaman ni Asher Dragon at ng iba pa. Dapat i-report natin ito sa boss natin, pero hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Siguro dapat nating iligtas ang lahat ng mag-isa. Aalis na sana si Asher Dragon at ang iba pa nang dumating ang Rogue Slayer para pigilan sila. Lahat ng tao dito ay may mas mahalagang misyon na nasa kamay, kaya hindi mo kayang ipagsapalaran ang iyong sarili. Walang pumapansin sa iyo ngayon, ngunit sa sandaling ihayag mo ang iyong sarili, ang plano ni G. Garrison ay magiging mas mahirap na ipatupad. "I'll go and deal with the matter instead," mungkahi ng Rogue Slayer. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, umalis ang Rogue Slayer. Ayaw ni Henry na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras niya kay Winona, kaya pinatay niya ito at hinabol si Emma. Noon, dinala na ni Mia si Emma sa malayo, ngunit naabutan pa rin sila ni Henry. "Hindi ka makakatakas sa akin," deklara ni Henry ng masama. Ipinadala kaagad ng mga Dragonites at the Cardinal Hall ang kanilang mga eksperto upang talunin si Henry, ngunit hindi sila kalaban sa kanya. Bawat isa sa kanila ay nahulog. Si Mia at ang kanyang mga tao ay mas mababa ang kakayahan, kaya tiyak na hindi nila mapigilan si Henry. Si Winona lang ang mas malakas at hindi bababa sa napigilan siya kahit sandali. "Kalimutan mo na iyon. Hayaan mo na lang siyang patayin ako. Ang hinihiling ko lang, Henry Lopez, ay palayain mo ang iba." Ayaw ni Emma na may mag-alay ng buhay para sa kanya. "Hinding-hindi mangyayari iyon, dahil nandito ako." Anunsyo ng isang tao sa malamig na tono. Dumating na ang Rogue Slayer. Ilalabas na sana ng Cardinal Hall ang malalaking baril, ngunit napahinto sila nang makita nila ang mga lalaki doon. Kasama ang taong ito, malamang na hindi na magugulo pa ni Henry Lopez ang kapayapaan. Lahat ng Erudia ay binibigyang pansin ang laban na iyon. Naturally, si Bruce at ang iba ay sinusubaybayan din ng mabuti ang sitwasyon. Ang Rogue Slayer ay sinasamba kay Rey Sonia bilang isang Diyos, at marami ang tumangala sa kanya. Ang pagpapakita niya ay ginawang mas ligtas ang lahat. Tila ang lahat ay malulutas sa kanya sa paligid. Maging sina Emma, Mia,
At ang iba pa ay nag-isip. Nandito na ang Robe Slayer, kaya tiyak na mabibigo si Henry ngayon. Sa sandaling lumitaw ang Robe Slayer, inutusan ni Bruce si Henry, patayin siya. Naiintindihan. Isang labanan ang naganap. Ang Robe Slayer ay hindi nagpapigil at ibinigay sa labanan ang lahat ng mayroon siya. Nilabas niya lahat. Matapos bigyan ni Levi ang Robe Slayer ng ilang pointer, ang lakas ng huli ay lumago sa isang bagong antas. Kaya naman, lahat ay nakatingin sa hindi kapani-paniwalang makapangyarihang Robe Slayer noong panahong iyon. Sa kasamaang palad, mas malakas pa rin si Henry. Siya ay hindi masisira at hindi mapatay, kaya hindi mahalaga kung gaano katikot ang Robe Slayer. Hindi kayang patayin ng huli ang una. Sa katunayan, hindi man lang nagawang saktan ng Robe Slayer si Henry. Iyon ay kung gaano nakakatakot at gaano kalakas ang mga nilalang na puro enerhiya. Pagkatapos ng paunang pagtatasa, nagsimulang gumanti si Henry. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umatras ang Robe Slayer. Natapos ang labanan sa lubos na pagkatalo ng Robe Slayer kung saan hindi na siya nakabangon pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2095. Sino pa ang magliligtas sa iyo? Si Erodia ay nasa patay na katahimikan sa ikalawang pagkahulog ng Robe Slayer. Anong klaseng halimaw yan? Natalo niya ang Robe Slayer. Mayroon bang sino man dyan na kalaban niya? Natuwa si Bruce. Ang pagkakita kung paano natalo ni Henry ang Robe Slayer ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki kay Bruce. Ang Robe Slayer ay sinamba bilang isang Diyos pagkatapos ng isang labanan kung saan nilipol niya ang The Dark Sun. Iyon ay naging isang tunay na tao sa Erodia, maaaring maging sa buong mundo. Sa makatuwid, ang pagkatalo sa Robe Slayer ay karaniwang katumbas ng pagsira sa pinakabanal na bahagi ng puso ng lahat. Ang mga miyembro ng konseho ng Lab of Gods ay tumawag kaagad upang purihin si Bruce. Itinaguyod din nila siya at binigyan ng higit na kapangyarihan. Lalong natuwa si Bruce. Natukso siyang lumikha ng mas dalisay na enerhiyang nilalang at ipadala ang mga ito sa Erodia. Sa sandaling iyon, inilarawan na niya kung paano ang mga Lopez at Black na pamilya ay lahat ay magiging mga purong enerhiya na nilalang. Gagawin nila ang kalituhan sa buong Erodia. Ituloy mo ang pagpupumilit. Bantaan ang ina ni Levi Garrison at pilitin ang Cardinal Hall na salakayin. Bili ni Bruce kay Henry. Sa field. Nakapatong si Henry sa leeg ng Robe Slayer habang nagbanta, ang kailangan ko lang gawin ay itulak, at mamamatay siya. Gusto kong makita kung sino pa ang darating para iligtas ang ina ni Levi Garrison. Libu-libong tao ang nakarinig ng balita at sumugod. Karamihan sa kanila ay naglilingkod noon sa ilalim ni Levi o nakatanggap ng kanilang tulong noong nakaraan. Kaya naman, lahat ay handang mamatay para kay Emma. Gayunpaman, nang makita ang pagkatalo ng malakas na Robe Slayer, na naging dahilan para tumahimik ang lahat, paano natin lalabanan ang nilalang na ito? Maaaring marami tayong kakampi, ngunit walang paraan na mapoprotektahan natin siya. Masyadong malakas si Henry. Ang iba't ibang organisasyon ay nagmamasid at nagsusuri kay Henry. Sa loob ng ilang oras, ang lalaki ay na-flag na at nireranggo bilang isang lubhang mapanganib na individual. Ang problema ay kahit sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung paano biglang naging ganoon kalakas si Henry. Ang mga miyembro ng konseho sa Dragonites ay nagpapadala ng kahilingan sa The Cardinal Hall at hiniling sa kanila na tulungan silang pigilan si Henry. Kung magpapatuloy si Henry sa landas na ito, lumilikha siya ng isang sakuna. Sumang-ayon ang Cardinal Hall na tumulong at ginagawa ang mga organisasyong pagsasaayos. May tulong sana, ngunit kailangan nila ng ilang oras. Naiintindihan iyon dahil ang mga eksperto ng The Cardinal Hall ay karaniwang nag-iisa sa pagsasanay. Ang ilan ay mag-iisa sa loob ng mga dekada o kahit hanggang isang siglo bago sila magpakita ng kanilang sarili. Kahit na ang mga miyembro ng The Cardinal Hall ay maaaring hindi makilala ang alinmang miyembro sa kanila. Sila ay katulad ni Eragon at maghahayag lamang ng kanilang mga sarili kapag si Erodia ay nasa matinding panganib. Tama iyan. Maaaring malakas si Henry, ngunit ang mga bagay ay hindi umuunlad hanggang sa kung saan si Erodia ay nasa matinding panganib. Tama, hindi lalabas si Eragon o ang Cardinal Hall para iligtas lang ang isang tao, pero sobra-sobra ang naiambag ni Levi sa bansa. Kaya naman, gumawa sila ng exception para sa kanyang ina.
Ang pagpapadala sa kanilang mga tauhan ay ang pinakamahusay na magagawa nila sa sandaling iyon. Ipapadala ng Cardinal Hall ang kanilang mga eksperto, ngunit aabutin sila ng ilang oras upang gawin iyon. Dapat nating pigilan si Henry hanggang doon. Kung gayon kailangan nating magsanib puwersa. Mula noon ay nabawi na ni Winona ang kanyang lakas, kaya pinangunahan niya ang lahat. Si Emma naman ay pilit na kinukumbinsi ang mga ito na isakripisyo na lang niya. Gayunpaman, mayroon ba talagang naroon upang protektahan si Emma? Marahil ay naroon sila upang protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang bansa. Mula noon si Emma ay naging simbolo ng pag-asa at pamilya para sa bansa, kaya hahayaan nilang mahulog ang iba maliban sa kanya. Sa tingin mo ba talaga mapipigilan mo ako? Panunuyan ni Henry. Nakipagsanib puwersa si Winona sa iba, at nagsimula silang umikot kay Henry. Nagawa ng Rob Slayer na palayain ang sarili at sumali rin sa laban. Hindi may kakaila na lahat ay gumana ng mas mahusay kapag nandyan ang isang pinuno upang gabayan sila. At least, nagawa nila ang pinakamaraming pinsala at ginawa itong mahirap para kay Henry na durugan sila. Ang downside ay si Henry ay sadyang napakalakas. Ang lahat ay nagkakaisa at naglaro sa kanilang mga lakas upang mapakinabangan ang epekto kay Henry. Ang katotohanan ay ang kanilang pinagsamang pag-atake ay hindi pa rin makakasakit kay Henry, ngunit maaari silang bumili ng ilang oras para ipadala ng Cardinal Hall ang kanilang eksperto. Ang kanilang mga pagsisikap ay mukhang maliit, ngunit ito ay maaaring mangyari. Nagawa talaga nilang pigilan si Henry saglit. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ni Henry ay naging mas agresibo pagkatapos niyang malaman kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Noong una, inakala nilang mabibili nila ang Cardinal Hall ng 30 minuto, ngunit si Henry ay bumili at naging mas agresibo. 10 minuto. Kinailangan lamang ni Henry ng 10 minuto upang sipin si Winona, ang Rob Slayer, at lahat ng iba pang eksperto sa pakikipaglaban. Mayroong ilang libong manlalaban doon, ngunit ni isa ay walang makatayo. Sa katunayan, si Winona at ang iba pa ay hindi na nagkaroon ng lakas na gumapang. Si Emma na lang ang naiwan doon. Sa loob ng ilang segundo, nag-zip si Henry kay Emma at nagbanta, "Ngayon, tingnan natin kung may sino man sa paligid na magliligtas sa iyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2096. Sino ang nagligtas kay Emma? Hindi. Si Winona at ang iba pa ay sumigaw na may durog na puso, ngunit wala na silang magagawa. Nagmamasid sila sa paghihirap at kawalan ng pag-asa. Tila ang mga mandirigma lamang mula sa The Cardinal Hall ang makakatalo kay Henry sa puntong iyon. Patayin siya. Hindi natin siya kailangang banta o ay hostage. Sapat na ang pagpatay sa kanya, at ang bulwagan ng Cardinal ay mapipilitang gumanti, utos ni Bruce, na ang boses ay pumasok sa tainga ni Henry. Naiintindihan. Patayin siya. Binato ni Henry ng suntok si Emma. Ang isang suntok na iyon ay maaaring pumatay sa kanya kaagad. Napaluha si Mia, Winona, at iba pa. Walang gustong makakita nito. Sa huli, hindi natin siya mapapanatili. Bago pa umabot ang suntok kay Emma, may silhouette na nag-zip sa bilis na kahit si Henry ay hindi ma-detect. Bang! Naghagis din ng suntok ang kalaban, at pinilit nitong umatras si Henry. Hinawakan ng misteryosong lalaki si Emma at agad na umalis. Gumalaw siya na parang kidlat at nawala ng walang bakas. Agad namang hinabol ni Henry ang lalaki, ngunit masyadong mabilis ang misteryosong lalaki. Wala man lang makapagrehistro sa nangyari. Sa kabila noon, nagawang habulin ni Henry ang lalaki. Habang tumatakbo sila, maraming eksperto sa pakikipaglaban ang nagpakita para pigilan si Henry. Wala silang pakialam na agad silang papatayin ni Henry at sinusubukan lang siyang pabagalin. Kaya naman umatake sila ng 4 o 5 batch para maabala ang daloy ni Henry. Maaaring mabili lang ng bawat batch ang misteryosong lalaki ng ilang segundo, ngunit nakabili pa rin sila ng sapat na oras para makatakas si Emma. Walang sino man ang nandoon para habulin ni Henry nang sa wakas ay natapos na niya ang pakikitungo sa lahat. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya matrace o masundan ang lalaki. Ang misteryosong lalaki ay nawala ng walang bakas. Si Henry ay nabigla, at gayon din ang iba. Halatang handa ang kanilang kalaban. Ano ba,
Pinili pa niya ang mga taong hawad lang kay Henry at bibigyan siya ng sapat na oras para makatakas kasama si Emma. Sino yun? Lahat ay natigilan at nataranta. Malinaw, hindi iyon ang manlalaban mula sa The Cardinal Hall. Kung siya nga, hindi niya nailigtas si Emma sa pamamagitan ng isang ambush. Makipag-away siya sa halip. Kaya sino ang taong nagligtas kay Emma? Nandito ang lahat ng dating may utang o kaliga kay Levi. Impyerno, kahit ang Rob Slayer at ang Team of Secret Warriors ay narito, kaya sino kaya ang misteryosong taong iyon? At ang lalaki ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Talagang nagawa niyang iligtas si Emma nang mahawakan siya ni Henry. Ang pagkilos na iyon ay napakawalang ingat na halos katumbas ito ng pagbunot ng ngipin ng tigre. Kahit na ang Rob Slayer ay kailangang umamin na hindi siya ganoon kalakas. Hindi niya sigurado kung may lakas siya para iligtas ang sino mang hawak ni Henry. At saka, mukhang bihasa na ang lalaki sa klase ng kapangyarihan na mayroon si Henry. Hindi na nag-aksaya ng isang segundo ang una at umalis kaagad nang mailigtas niya si Emma. Nag-set up pa siya ng mga hadlang para mabili ang sarili niya ng sapat na oras para tumakas. Planado ang lahat ng ito. Lahat ay natigilan at nataranta. Hindi nila alam kung sino ang nagligtas kay Emma. Gaano man nila ito pinag-aralan, hindi nila matukoy kung sino ang misteryosong tao. Maging ang Rob Slayer ay nabigla, at siya lang ang tao sa site na nakakaalam na buhay pa si Levi. Si Levi ba yun? Mukhang hindi malamang, bagaman. Dahil sa estilo ng lalaki, hindi siya aalis pagkatapos na iligtas si Emma. Siguradong mananatili siya at papatayin si Henry. Bukod dito, siya ay nag-iisang pagsasanay ngayon, kaya hindi posible para sa kanya na magpakita dito. Si Asher Dragon ba at iba pa ang nagsagawa ng pagliligtas na ito? Ang Rob Slayer ay mabilis na iwaksi ang huling naisip. Sila ay mga bihasang manlalaban, ngunit hindi sila masyadong malakas na mayroon sila kung ano ang kinakailangan upang iligtas ang isang taong nasa kamay ni Henry. Kaya sino ang misteryosong lalaking iyon? Sa kabila ng pagkalito, ang Rob Slayer ay hindi pa rin ang pinakapaypang itinatag na tao doon. Ang karangalang iyon ay kay Henry. Sa sobrang galit niya ay halos mawalan na siya ng malay. Sa ikalawang pagtapak niya kay Erodia, pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na may kontrol sa lahat. Gayunpaman, may nagligtas sa kanyang biktima sa pinakamahalagang sandali. Iyon ay isang insulto sa kanya. Galit na galit si Henry, ngunit mas lalong nag-alab ang galit ni Bruce. Anong nangyari, Henry? Paano mo hahayaan na iligtas siya ng isang tao kung nasa harap mo siya? Walang kwentang basura. Hindi mo kayang pumatay ng mahina at walang magawang babae. Ikaw ay napaka-stupid Dumba *S. Mas lalong nagalit si Henry nang marinig ang diss ni Bruce. Umalis siya kaagad at nagsimulang hanapin si Emma. Dapat ko siyang patayin kung hindi ay mag-iiwan ito ng nakakainsultong marka sa aking record. Sa kabila, dinala na si Emma sa isang ligtas na lugar noon. Tinitigan niya ang estranghero na nakatayo sa harapan niya at nagpasalamat. Pagkatapos noon, nagtanong siya, konektado ka ba kay Levi? Magkakilala kami, ngunit hindi ako mangangahas na ipilit o tawagin ang aking sarili sa kanyang kasama, sagot ng lalaki. Kung gayon, magiging okay ba para sa akin na malaman kung sino ka? Tanong ni Emma, na sobrang curious. Siyempre, sa totoo lang, ako ay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2097. Ikaw ang kanyang guro. Ngumisi ang lalaki at sumagot, oo, tinatawag nila akong Fiery Demon. Tama iyan. Ang taong nagligtas kay Emma sa ilang sandali ay walang iba kundi si Cyrus. Sabik na siyang maglingkod kay Levi mula nang makita niya ang selyo sa kanya. Una, pinakawalan niya si Levi, at pagkatapos ay pumunta siya upang iligtas ang ina ni Levi. Iniligtas pa ni Cyrus ang babae mula sa sarili niyang partner. Kung malalaman ni Bruce ang lahat ng ginawa ni Cyrus, malamang na magagalit ang una na mamamatay sa alta presyon. Matapos ang dahilan ni Cyrus ang kanyang mga dahilan kay Bruce, lubos na nagtiwala ang huli sa una at pinahintulutan ang una na makipagtulungan sa Lab of Gods ng libre. Kahit na ang lahat ng nangyari, hindi pa rin akalain ni Bruce na si Cyrus ang traidor. Sinong mag-aakalang ipagkanulo ng lalaki ang lahat pagkatapos makita ang selyo? Ano ba? 2 beses pa siyang sumalungat sa kanyang mga salita. Ikaw ang maapoy na demonyo.
Malinaw na alam ni Emma ang lahat tungkol sa kung sino ang maapoy na demonyo. Ang madilim na araw ay minsang nagpakalat ng pekeng balita tungkol kay Levi bilang tagapagmana ng nagniningas na demonyo na nagtulak sa pagitan ni Levi at ng kanyang kasama. Dahil dito, si Levi ang target ng hindi mabilang na mga assassin, at iyon ang dahilan kung bakit naalala ni Emma ang pangalang iyon. Hindi ako makapaniwala na si Fiery Demon ang dumating para iligtas ako. Ikaw ba ang amo ng anak ko? Curious na tanong ni Emma. Sigh. Napabuntong hininga ang maapoy na demonyo. Ako, bilang master ni Levi Garrison. Hindi ako sapat na makapangyarihan, at hindi rin ako karapat-dapat para doon. Ano ba, baka hindi ako karapat-dapat na maging lingkod niya. Magpahinga ka muna dito. Delikado kung aalis ka sa lugar na to, pagpapalam ni Cyrus habang tinutulungan si Emma sa pag-aayos. Ang totoo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Emma. Maibabahagi lang ni Cyrus ang balita kung paano naging ina si Emma ng taong nagmamay-ari ng selyo. Iyon ay mag-uudyok sa bawat miyembro ng ancient clans na tumakbo at protektahan siya. Kuwit-kuwit, ang unang ginawa ng Rob Slayer pagkatapos ng laban ay pumunta kay Asher Dragon at sa iba pa. Tinanong niya kung nagligtas ba sila kay Emma. Hindi namin iyon ginawa. Hindi tayo sapat na malakas. Natigilan ang lahat. Sino sa tingin mo ang misteryosong lalaki? Ang Rob Slayer ay karaniwang humihiling kay Asher Dragon at sa iba pa na suriin ang sitwasyon. Posibleng ang misteryosong lalaki ay isang taong hindi natin kilala. Hindi ko alam. Wala akong maisip na kahit sino maliban sa boss mismo, ngunit siya ay nag-iisa pa rin sa pagsasanay. Napailing ang lahat. Isumbong ba natin ang bagay na ito sa amo? Nanay niya kasi, so it is a grave matter. Ani Phoenix. Umiling ang Rob Slayer at sumagot, hindi na kailangan iyon. Hayaan mo lang si Mr. Garrison na magsanay sa kapayapaan. Tumalon ang misteryosong lalaki sa napakaraming hoop upang iligtas si Emma, kaya sigurado akong ayos lang siya. At saka, hahanapin ko siya. Totoo yan. Kung may iligtas niya si Emma, alam na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang mapanatili din itong ligtas. Lahat ng ginawa ni Henry kay Erudia ay hindi hihigit sa isang palabas sa TV para sa mga miyembro ng Konseho ng Love of Gods. Pumapalakpak sila at pumupuri kung maganda ang palabas, ngunit wala silang pakialam kung hindi maganda ang palabas. Sa sandaling iyon, ang kanilang pangunahing inaalala ay kung paano gumalaw ang sinaunang angkan. Ang superior ni Bruce, ang taong nasiyahan sa paglalaro gamit ang kanyang mga poker card, at ilang iba pang miyembro ay muling nagtipon. Nakipag-ugnayan kami sa isang ancient clan sa Baykip, ngunit tinanggihan nila ang aming alok nang sinubukan naming magbigay ng tulong. Same here. Nakipag-ugnayan kami sa isang ancient clan sa Adron, ngunit iniiwasan nila kami. Sa kabutihang palad, may natutunan kami sa paglalakbay na iyon. Ang ancient clans ay gumagalaw dahil nakakita sila ng isang uri ng totem at naghahanap ng isang tao. Wala tayong matutunang iba, bagaman. Ang mga taong ito ay talagang tikom ang bibig at tumatangging sumama sa kanila ang sinuman. Nagbanta pa sila na papatayin kami kapag sinubukan naming gawin iyon. Napabuntong hininga ang superior ni Bruce at nagkomento, ipagdasal na lang natin lahat ito ay pabor sa atin. Sa kabilang banda, hinanap na ni Henry ang buong lugar, ngunit hindi pa rin niya makita si Emma. Nagalit iyon kay Henry at pinapatay niya ang bawat taong makakasalubong niya. Pinayagan siya ni Bruce na gawin iyon. Ang layunin ng una ay palaging upang makuha si Henry na magdulot ng kaguluhan sa Erudia, gayunpaman. Bastos kang tanga. How dare you make so much destruction in Erudia? Ungol ng isang tao. Sa wakas ay nagpakita ng mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall, at hinabol nila si Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2098. Natapos ng Cardinal Hall ang kanilang mga manlalaban. May kabuuang 3 tao doon, at silang 3 ay nasa katanghaliang gulang na mga individual. 2 sa kanila ay lalaki, samantalang ang isa ay babae. Nakasuot sila ng long-sleeved shirts at old-fashioned shoes na parang mula sa progressive era. Iyon ay hindi kakaiba dahil sila ay mula sa panahong iyon. Ang kakaiba ay silang 3 ay mukhang ordinaryo, ngunit sila ang mga taong ipinadala ng The Cardinal Hall para talunin si Henry.
Nakuha ni Bruce ang mga nascan na larawan mula kay Henry at mabilis na pinaimbestigahan ng kanyang club ang lahat ng dapat malaman tungkol sa lahat ng tatlong eksperto. Tanging ang Cardinal Hall ang may kailangan para magpadala ng mga manlalaban sa oras na iyon. Kaya naman, alam ni Bruce na kailangan niyang bigyang pansin. Hindi may kakaila na ang intelligence unit ng Lab of Gods ay hindi kapanipaniwala. Hindi lamang sila nakalap ng impormasyon sa daan-daang taon, mayroon pa silang akses sa impormasyon mula sa buong mundo. Ilang segundo lang ang inabot nila para malaman kung sino ang tatlong mandirigma. Lahat silang tatlo ay nawala, o sa halip, sila ay idineklara na patay noong nakalipas na panahon sa panahon ng digmaan. Lahat silang tatlo ay halos hindi nagpakita sa mga talaan at kakaunti lamang ang mga entry nila. Bukod dito, hindi sila lumilitaw sa mga mahahalagang kaganapan at nakikita lamang sa mga random, hindi kilalang mga lugar. Dapat ay nabura ng panahon ang lahat ng bakas ng kanilang pag-iral, at ang kanilang mga pangalan ay dapat na nawala tulad ng libu-libong tao na nagugutom sa panahon ng iyon. Napakaliit ng mga bakas ng paa na kanilang iniwan na wala silang pinagkaiba sa hindi mabilang na mga langgam na hindi pinapansin ng sinuman. Walang sinuman ang dapat na matutunan kung sino sila, ngunit ang Lab of Gods ay nakakuha pa rin ng isang bagay mula sa kanilang database. Tatlong kakaibang individual iyon. Ipinanganak sila kapag may naganap na kakaibang kababalaghan o may mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanilang paligid habang sila ay lumalaki. Dahil dito, tinanggihan sila ng kanilang mga pamilya at iniwan sila na parang basura. Ang totoo, gayunpaman, ay hindi sila namatay sa gutom dahil doon. Sila ay muling lumitaw ng maglaon. Who would have thought na silang tatlo ang pinili ng The Cardinal Hall? Hindi maikakailang makapangyarihan ang Lab of Gods dahil nagtala sila ng kahit na mga yapot na kasing liit niyan. Gayunpaman, walang alam ang Lab of Gods tungkol sa kanilang mga kakayahan at diskarte. Ngunit ito ay isang magandang simula, bagaman. Kukunin ni Bruce ang Cardinal Hall upang isa-isang ihayag ang kanilang mga trumpeta. Ang pinaka-perpektong sitwasyon ay kung ang bawat solong dalubhasa ng The Cardinal Hall ay nasa kanilang pagtatapon ay ipinahayag. Sa ganoong paraan, matututuhan ni Bruce ang lahat tungkol sa kanila at lumikha ng isang partikular na plano para harapin ang bawat isa sa kanila. Siya ay karaniwang natututo sa lahat ng kanilang lakas at kahinaan upang bumuo ng pinakamahusay na diskarte. Subukan mong labanan sila at subukan ang kanilang mga kakayahan, utos ni Bruce. Inatake agad silang tatlo ni Henry. Hindi naman umatras ang tatlong matatanda. Sa halip, sumulong sila. Boom! 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 Itinulak nilang tatlo ang kanilang mga palad pasulong. Maaaring mukhang ito ang pinakasimpleng kilo, ngunit ang puwersang ipinalabas nila ay nakakatakot. Magkasama, pinaalis nila si Henry na lumipad pabalik. Malinaw na lahat sila ay mas makapangyarihan kaysa kay Winona o sa Rob Slayer. Kilala talaga ni Mia, Zoe, at Winona ang tatlong matatanda dahil sila ang gumabay sa mga babae noong una silang pumasok sa The Cardinal Hall. Siyempre, si Forlivia ay sinanay ng isang taong mas makapangyarihan. Ipinadala ng Cardinal Hall silang tatlo para harapin si Henry, at ipinakita nito kung gaano sila kaseryoso. Kunin mo siya. Umatake silang tatlo at sinubukang ikulong si Henry. Isang invisible force ang nagtulak kay Henry pababa kaagad. Siya ay hindi mapatay, gayunpaman, kaya nanatili siyang hindi magasgas sa kabila ng mabigat na puwersang dumudurog sa kanya. Sinubukan ni Henry na gumanti, ngunit sila ay masyadong makapangyarihan at nagawang harapin ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Kaya naman, hindi nagawang saktan ng magkabilang panig ang isa't isa. Ka-level nilang tatlo si Henry. Pinasuri ni Bruce sa kanyang mga tauhan ang lakas at kahinaan ng kanyang tatlong kalaban. Naabot na yata ni Henry ang limitasyon nito at halos kasing lakas ng tatlo. Mukhang kailangan nating i-upgrade ang ating pure energy beings kung pipiliin natin ang The Cardinal Hall na ibunyag ang lahat ng kanilang trump card. Sa kabutihang palad, ang eksperimento na ginawa kay Sean ay isang tagumpay, at mas malakas siya kaysa sa kanyang matanda. Oh, at nandyan din sina Logan, Melanie, at iba pa. Ang mga eksperimento na ginawa sa kanila ay matatapos din sa lalong madaling panahon. Ipadala ang lahat ng handa na ngayon. Ang sumunod na ginawa ni Bruce ay ang magpadala ng mas maraming purong enerhiyang nilalang na may higit na lakas.
Ang mga kabataan ay mas malusog at iyon ay isang kalamangan. Henry, umalis ka na. Hindi namin kayang hayaang mag-aksaya ng enerhiya doon. Agad na tumakas si Henry pagkatapos matanggap ang mga tagubilin ni Bruce. Lahat ng tatlong matatanda ay malakas, ngunit hindi pa rin nila napigilan si Henry na tumakas. Hindi lang sila nakahabol. Noong una, inakala nila na ang pag-alis ni Henry ay tumango sa banta na kanilang kinakaharap ay wala na doon. Hindi nila pinangarap na ang isang mas malaking banta ay malapit na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2099. Isang kumpol ng mga halimaw. Hindi nagtagal ay naging mainit na paksa si Henry. Siya ay hindi mapatay, kaya sino ang makakapigil sa kanya? Maaaring ipadala ng Cardinal Hall ang pinakamahuhusay nitong manlalaban, ngunit hindi pa rin nila maalis si Henry. Kaya naman nakatutok sila sa pag-aaral kung paano biglang naging ganoon kalakas si Henry. Nataranta ang lahat ng erudiya. Nag-alala sila kay Henry at iniisip kung ano ang magagawa nila kung sakaling sundan niya sila. Walang nakakaalam sa katotohanan na ang lakas ni Henry ay nagmula sa love of gods. Kung alam nila, malamang namamatay sila sa pag-aalala. Galit na galit si Henry kung paanong hindi niya mapapatay si Emma, ngunit wala talagang pakialam si Bruce. Patay na si Levi, kaya naisip ni Bruce na walang kahalagahan ang kaligtasan ni Emma. Gayunpaman, nag-aalala siya kung paano siya nailigtas ng isang tao mula mismo sa ilalim ng ilong ni Henry. Sino kaya ito? Tiyak na hindi ito mula sa The Cardinal Hall. Walang maisip si Bruce. Ang aming pagsusuri ay nagpapakita na ang mga lalaking ito ay maraming nalalaman tungkol sa mga purong enerhiya na nilalang. Tingnan mo ang mga taong pinadala nila. Ang mga lalaking ito ay may mga kakayahan na pinaka-epektibo laban sa purong enerhiyang nilalang. Talaga, hindi ako makapaniwala, ha? Ngunit hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa mga purong enerhiya na nilalang, at mas kaunti ang nakakaalam sa katotohanan na si Henry ay naging isang purong enerhiya na nilalang. Sa katunayan, walang nakakaalam tungkol sa aming mga operasyon. Si Bruce ay labis na nalilito sa lahat. Ang Sacred Organization kaya ang nasa likod nito. Pero wala silang motibo. Bakit nila susubukang iligtas ang isang matanda at marupok na babae? Hindi ito makikinabang sa kanila sa anumang paraan. Tila totoo ang lumang kasabihan. Minsan, ang kaaway ng isang tao ay nasa harap nila. Hindi akalain ni Bruce na ang traidor pala ay si Cyrus. Sa loob ng punong tanggapan ng Sacred Organization. Opisyal na inilabas ng Lab of Gods ang mga purong enerhiyang nilalang nito, at walang nakakaalam kung paano haharapin ang mga ito sa ngayon. Ang mga ito ay hindi masisira at hindi mapatay, kaya hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kalaban dahil sa mga purong enerhiya, na nilalang na ito ay hindi mamamatay. Hindi napigilan ni Deathfiend at ng iba pa na mapasinghap nang marinig iyon. Maya-maya lang, isang pangungutya ang dumating sa kanila. Sabi ng isang lalaki, iyon ay dahil hindi sapat ang lakas ng mga manlalaban. Ibig sabihin alam mo kung paano hahaharapin sila, kamahalin. Nagulat ang lahat. Ang Dark Emperor ay nanunuya at hindi pinansin ang lahat bago siya pumunta para tingnan si Zoe. Kakapasok pa lang niya sa kwarto ay may naramdaman siyang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Obvious naman na naabot na ni Zoe ang isang bagong antas. Napayuko si Henry pagkatapos tumakas, at hindi kumilos ang Cardinal Hall. Malamang na ang huli ay abala sa pagsasaliksik ng mga paraan upang sirain ang purong enerhiyang nilalang. Ang kapayapaan ay tumagal ng ilang sandali. Ang Garrison Industry ay lumago ng husto sa tulong ng marami pang iba. Matagal na nitong nalampasan ang Gamma Tech at mabilis pa rin itong lumalaki. Nag-imbento pa sila ng tono-toneladang armas at makabagong teknolohiya. Kasabay nito, parami ng parami ang mga henyo na kinuha rin. Ang mga henyong iyon ay talagang maraming ideya, ngunit mayroon silang limitadong mga palabas, kaya hindi nila maibuka ang kanilang mga pakpak at mailabas ang lahat. Ibinigay sa kanila ng Garrison Industry ang kailangan nilang i-explore, at iyon ang nagbigay daan sa kanila na lumikha ng mga gadget na nasa isip nila. Ang Rob Slayer at ang iba pa ay nagulat nang makita kung gaano kabilis ang paglaki ng Garrison Industry. Ang kumpanya ay umunlad ng napakabilis na naabutan nito ang mga kakompetensya nito bago pa man lamang napagtanto ng sino man kung ano ang nangyayari. Ang pananaliksik ni Bruce sa purong enerhiya ng mga nilalang ay naging mas may sensinang rin.
Nakapagtataka, ang bawat miyembro ng Lopez at Black na pamilya ay matagumpay na nagbago sa purong enerhiya, at lahat sila ay mas malakas kaysa kay Henry. Isa-isa silang dumaan sa mga hangganan ni Herodia, ayon sa tagubili ni Bruce. Nakipagkita sila kay Henry at naghahanda na para gumawa ng eksena. Ang susunod na bahagi ng plano ni Bruce ay lumikha ng pinakamakapangyarihang purong enerhiyang nilalang na katulad o mas malakas kaysa kay Jared. Nanatiling nawala si Levi. Siya ay nag-iisa pa rin sa pagsasanay, at ang ancient clans ay lalong nababalisa habang pinalawak nila ang kanilang paghahanap. Kailangan nilang hanapin ang may-ari ng selyo. Sa kasamaang palad, ang may-ari, tulad ng selyo mismo, ay wala kahit saan. Kahit si Cyrus ay hindi nakahanap ng clue sa kabila ng kanyang malawakang paghahanap. Tumagal ito ng ilang oras, ngunit sa wakas ay nagtipon na ang mga miyembro ng Lopez at Black na pamilya, na naging purong enerhiya nila. Natuwa si Harry at ang iba pa. Nakabalik na sa wakas ang kanilang mga anak at apo. Ang hindi nila alam ay hindi na tao ang mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Ang mga iyon ay walang iba kundi isang grupo ng mga halimaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2100. Negosasyon. Ang pagtitipon ng lahat ay paraan na malapit nang mangyari ang isang sakuna. Nagawa ni Henry na baligtarin si Herodia ng mag-isa. Kahit na ang mga eksperto na ipinadala ng The Cardinal Hall ay walang magawa tungkol dito. Kusang tumakas si Henry. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga purong enerhiya na nilalang ang nagtipon, at bawat isa ay mas malakas kaysa dati. Walang nakaisip kung anong sakuna ang ay dudulot nila kapag sila ay nagtutulungan. Si Sean at ang iba ay sabik na ipakita ang kanilang lakas pagkatapos nilang matanggap ang kanilang mga regalo. Sila ay mas ambisyoso kaysa sa mga ordinaryong tao at hinahangad ang kontrol higit sa lahat. Ayon kay G. Johnston, dapat tayong kumalat sa buong Herodia at maging pinuno ng lahat ng mga rehiyon. Paano ito? Bubuo tayo ng 2 grupo at maglalakbay sa bawat rehiyon upang sakupin ito. Kung sino man sa atin ang makatagpo ng mga manlalaban na hindi natin matatalo, ipapadala natin ang mga senyales, at ang mga paglapit sa signal ay susugod upang tumulong. Kung ang ating kalaban ay sadyang napakalakas, lahat tayo ay magtitipon para pabagsakin ang ating kalaban. Si Sean ang pinakamalakas na purong enerhiya na naroon, at mabilis siyang gumawa ng plano. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay bumuo ng mga grupo ng 2 at naglakbay sa ibang mga rehiyon. Ilang araw lang ang lumipas bago lumitaw ang isang phenomenon sa bawat sulok ng Herodia. Ang mga mahiwagang mandirigma ay nagpakita at nagsagawa ng pagpatay. Napatay nila ang 12 ng mga bihasang mandirigma. Ang mga mahiwagang mandirigmang iyon ay napakalakas at hindi maaaring talunin. Kaya naman, kinuha nila ang mga makapangyarihang organisasyon hanggang sa kontrolado na nila ang lahat. Ang sinumang tumanggap ng yumoko sa kanila ay papatayin. Na ang mga Dragonites at the Cardinal Hall na ipinadala ay nalipol lahat. Walang nakaligtas. Tila sinadyang hinahabol ng mga mahiwagang mandirigmang iyon si S. Halos magkasabay ang lahat. Ang kababalaghan na naganap kanina sa Northampton ay nagsimulang maganap sa ibang mga rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang mga mahiwagang mandirigma ay kamukha ni Henry, at ang kanilang estilo sa pakikipaglaban ay halos magkapareho. Iyon ay nagmumungkahi na si Henry ay hindi alam ang pinahusay na manlalaban doon. Sa halip, mahigit 12 sila, at kumalat sila sa buong Herodia. Mahigit sa 12 mandirigma na katulad ni Henry. Kahit na ang pag-iisip nito ay maaaring makapagdulot ng sakit ng ulo sa lahat. Ang pagkakaroon ng kahit isa sa kanila ay sapat na nakakabahala, at kinailangan ng 3 sa mga nangungunang manlalaban ng Cardinal Hall upang itaboy ang lalaki. Sa mahigit 12 sa paligid. Anong gagawin natin? Saan ba nanggaling ang mga taong ito? Naganap kaagad ang investigasyon. Ang mga resulta ay yumanig sa lahat dahil ang bawat misteryosong manlalaban ay may kaugnayan sa mga pamilyang Lopez at Black. Kabilang sa kanila ang kapatid, anak, pamangkin, at iba pang miyembro ng pamilya ni Henry. Iyon ang parehong grupo ng mga tao na tumakas sa Herodia noong ang bansa ay nasa problema at ipinatapon ni Zarain pagkatapos. Pinagbawalan din silang makapasok sa bansa matapos maglabas ng restraining order. Ngunit ano ang kanilang pinagdaanan? Paano sila biglang naging malakas?
At gumawa pa sila ng mga plano na magdulot ng kaguluhan sa iba pang rehiyon ng Erudia sa pamamagitan ng pagpatay sa napakaraming mandirigma. Wala sa mga iyon ang may katuturan. Ang mga Dragonites at the Cardinal Hall ay nataranta lahat. Si Henry lang ay sapat na para sumakit ang ulo nila. Ano pa, mayroong higit sa 10 sa kanila na tumatakbo sa paligid. Ang sakuna na ay dudulot nila ay magiging sakuna. Matagal nang sinisiyasat ng Cardinal Hall si Henry, ngunit wala silang mahanap. Nawala siya pagkatapos ID port at biglang sumulpat nang wala sa oras. Sa mahigit 10 silang tumatakbo, naging malinaw na may utak sa likod ng lahat ng ito. Ano ang dapat nating gawin? Ang kinatawan ng Cardinal Hall ay tinatalakay ang bagay sa kinatawan ng mga Dragonites. Malinaw na pinlano nila ito, kaya kung ilalabas natin sila, kailangan nating kunin ang The Cardinal Hall at Eragon na magpadala ng mga manlalaban na may mas mahusay na kalidad sa mas malaking dami. Ayon sa mga report na natanggap namin, si Henry ang pinakamahina sa kanilang lahat. Kaya naman, ang pakikitungo sa ilan lamang sa kanila ay magiging lubhang mahirap at ang pagharap sa lahat ng ito ay tila isang imposibleng gawain. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng kinatawan mula sa Cardinal Hall. I think we should negotiate with them. Alamin natin kung ano ang gusto nilang imbes na bulagan ang pag-atake. Oo, ang paglutas ng usapin ng mapayapa ay ang pinakamagandang solusyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakikipag-date kay Erudian, siguro, maibibigay natin sa kanila ang gusto nila. Mas mabuti kung maaari silang maging kapaki-pakinabang sa atin. Sa huli, nagpa siya ang Cardinal Hall at Dragonites na magpadala ng isang tao upang makipag-usap kay Sean at sa iba pa. For the time being, magiging civil sila. Ayun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.